maganda, punong-puno yung sa unahan. May hindi pa po puno dito. Naka-reserve sila. Naka-reserve, saan po sila? Wala ito. Wala, so lahat po ng bakante na upuan, i-fill in na po natin. Wala po tayo reservation na kasi punong-puno po yung opisina natin. Alright, sige. Oh, ano yan? Nag-aagaw na sila dito. Okay, kasi napaka-exciting ang mangyayari kasi ito po ituturo sa atin ngayon. Napakaganda kasi bakit po? Part ito ng system natin dito sa Ascendra about clarity, about sa pag-uusapan natin mamaya. Yan, may hindi pa po dito po no. Yan, good evening po sa lahat ng nandito. Ready na po ba matuto? Yes! Yan, taga saan po yung nandito? Taga saan? Yan. Lahat ba dito naka-live? Hindi naman po, no? Pero pwede naman po mag-live, no? Pwede mag-live. Saan si sir? O paalam lang tayo, baka pwede daw. Alright, so, yan, palakpakan mo muna yung sarili mo kasi isa ka sa lako mo dyan ngayon. Yan, before ako magsimula, actually, i-intro ko lang naman po yung speaker natin. Pero ako muna yung magpapakilala sa inyo. By the way po, my name is Mentor Alden, galing po Masbate, ating isang electrician, at ngayon, congratulations din po sa ating lahat kasi part din po ako ng Ascendra International. Isa rin po sa mga kumikita na rin po dito sa Ascendra at ngayon po, excited ako i-entry itong taon to. Bakit po? Itong taon to, kilala ko to dati before pa. Nakikita ko na to. To give you an idea, para sa akin, isa tong napaka-brilliant na tao. Napaka-brilliant. Why? May idea po ako dito, parang bata pa lang to, network na to eh. Tapos, grabe yung experience, hindi dito sa Pilipinas ha, sa ibang bansa. Palakpakan nyo naman kasi, ano to, malupit talaga to eh. Every time na nagsasalita to, dapat pakinggan mo talaga. Kasi, bawat words na bibitawan niya, talagang may wisdom. Alam niyo po, even sa sarili ko, sa team ko, ang laking tulong to sa amin. Kasi, alam mo yun, hindi siya yung tipong tao na ipipraise ka, sasabihan ka ng ganito na para lang magiging masarap sa pakiramdam. Talagang sasabihan ka ng direct to the point para matuto. But right now, ituturo po sa atin direct to the point yung magiging training niya. Excited ka na ba? Yes! Yan, siyempre, huwag na natin patagalin pa kasi even dito ngayon, nandito na, nakikita ko na. Pwede ba tayong tumayo lahat? Yes! Tayo tayong lahat, mga ka-ascenders! Yes! Alam ko, hindi lang ako yung excited ngayon, kundi lahat dito excited na. Yes! Alright! Please help me welcome our speaker. Isa po siya sa mga, siyempre, isa sa mga development or isa sa mga ano dito sa Ascendra natin. Kumbaga dito isa sa may mga katungkulan. Grabe yung katungkulan talaga. So wag na natin patagalin po. Welcome natin ang masigapong palakpakan. Walang iba kundi si Sir Jess Simelia. Thank you po. Sige po, pwede na po kayo mo po. Palakpakan din natin si Alden. Oo, palakpakan natin sa introduction at palakpakan natin sa checking kanyang nakuha. Naka 6 digits na naman yan ngayon. 2 weeks income, 6 digits. Ayan. So, excited po ba kayo matuto? Yes! Ayun po. Alam nyo, mga yumayaman sa business, yung mga excited lagi. Kaya tatanungin ko ulit kayo, excited po ba kayo matuto? Yes! Ayan. If you are excited to learn, you are always excited to earn. Okay? So yung mga kumikita, yung mga taong excited matuto. Ulitin ko ha. Last question. Excited po ba kayo matuto? Yes! Yan. Dahil excited kayo matuto, excited din ako. 5 oras tayo ngayon. Ibilisan lang natin kasi alam ko marami dito mahabol pa sa FS upgrade natin eh, di ba? Okay, so welcome to our Ascend. What is Ascend? Ascend is attitude, skills, and clarity education for network development. So Ascend is a unique, okay? Unique po ito. Sa akin po ito. This is the curriculum of Ascendra. So ibig sabihin, pag-join ng tao dito sa Ascendra, hindi na po tayo mahihirapan. Bakit? Kasi meron na tayong Ascend. The clear flight path to success. Okay? So pag-join po, para lang aware kayo. Sino po ba yung mga first time naka-attend ng Ascend natin?
O, yung mga first time naka-attend ng ascent natin, pang-8 ascent na po ito. Okay, may mga nauna pa. Okay, so para po aware kayo kung ano ba yung ascent, i-discuss, magkakaroon lang po tayo ng overview. Okay, so ang ascent po, so iba't iba po ito. Kaya ang ginamit natin dito, your clear flight path to success. So yung ating curriculum po, hinati natin sa clear. C-L-E-A-R. So ano ba yung clear? Yung C po natin is the check-in. The calibration before the navigation. Alam niyo po, ang problema ng karamihang network marketers, pag-join na pag-join, hataw ng hataw. Hindi pa maayos yung foundation. Okay? Kaya ang maganda dito, pag-join nyo sa Ascendra, kahit pumatagal na kayo sa network marketing, kaya nga we are very happy. Kasi ang dami nating mga founding partners na nandito. Sino ba yung mga founding partners natin dyan? Nakikita ko, yan, sila Mamuena, sila Sir Robert, si Sir Adrian, nakita ko. Si Sir Chris, parang nandito kanina di ba? So, yan. Andyan yung mga founding partners natin. So, ibig sabihin, kahit matagal ka na sa industry, ito pala, si Sir Mark nandito rin, okay? Kahit matagal ka na sa industry, ang importante, magkaroon ka muna ng unlearning. When we say unlearning, kailangan lahat ng natutunan mo, tanggalin mo muna kasi ibang-iba pong Ascendra. Diba ang ibig sabihin ng Ascendra? Ascending to new era. Kung ang ginagamit natin dito, mga lumang pamamaraan sa network, mawawalis po tayo. Hindi tayo kikita. Yung mga taong kikita dito, yung mga willing mag-adjust. Kaya, ang maganda sa atin, sa check-in natin, more on foundation to. So sa foundation, ang aatinan mo agad, yung check-in 1 natin, mindset. It's all about the attitude. Yung mindset po natin, yung unang-unang C1 po natin, is handled by Sir George. Okay? So yun yung pinakauna natin. Okay? And then, yung motive naman, goal setting. So ako po yung nag-handle ng motive natin, ng goal setting natin. So ang maganda dyan, diba, segmentize, hiwa-hiwalay po. Naayos mo na yung mindset. After naayos ng mindset, goal setting naman, diba? Hindi kagaya sa mga past or mga previous companies natin na pag-join ka, 3 oras kang tuturuan, hiwa-hiwalay. May konting skills, may konting attitude. Ito, talagang focus tayo sa attitude, focus tayo sa goal. Tapos yung mastery naman natin, products. C3, and then yung C4 natin, method. Okay? So, sir, paano po kung hindi ako naka-attend? Ang kagandahan dito, pwede po kayong mag-join sa ating group, okay? Ascenders Official. So, pag nag-join po kayo sa Ascenders Official, nandun po yung mga videos niyan. Review po natin yan. And anyways, weekly naman, meron tayo lagi niyan. Okay? So, after that, nagkaroon din tayo ng lift off. So, di ba, sa flight, bago ka lumipad, mag-check-in ka muna. Okay? So, after ng check-in, ang kasunod natin, lift off. Yung lift off naman, ito yung crucial stage eh. When we say crucial, okay? Kailangan, di ba, alam nyo, pagka magpa-flight na, di ba, pagka mag-take off, mag-lift off, di ba, ang ginagawa, kailangan naka-straight yung upuan, yung mga bintana, naka-open, di ba? So, tapos, bawal yung may mga gamit ka sa harap. Kasi very crucial yun eh. Marami pong nadidisgrasya sa flight doon sa take-off. So, ibig sabihin, ang daming nag-fail na network marketers kasi ang ginagawa po, kumukuha tayo ng advanced skills, nag-aaral tayo ng advanced skills, pero yung mga basic skills, hindi natin alam, hindi natin kabisado. Kaya dito po, pag-aaralan natin, di ba, from planning to ignition, ang pag-aaralan natin dito, yung mga basic network building skills. When we say basic network building skills, alam ko, napakarami dito magaling sa online, marami dito magaling sa e-com, marami dito magaling sa campaigns, magaling sa third party, magaling sa ads, magaling sa boosting. Kaya lang, pag hindi nyo natapatan yan ng basic network building skills, hilaw yan. Ampaw yan. Puro painting lang makukuha mo, pero manonotice mo, hindi ka nagduduplicate. Kaya ang importante, alam natin itong 4 na skills na to. And by the way, these 4 skills ay unique, okay? And original po ng Ascendra ito. Okay? So meron tayong connecting skills, contacting skills, communicating skills, tsaka closing skills. So yung connect po, ito yung personal branding. Ayusin mo yung personal brand mo. Yung contact, ito na yung prospecting. Last week, contact tayo, di ba? Contacting tayo, yung prospecting. Ang ganda ng tinuro ni Sir Miko doon. Meron tayo doon magandang module sa huli, yung how to convert a no to a yes. Imagine mo, no na, napapayes mo pa. Yung iba, yes na, napapano pa eh. Diba? So yun, no na, napapayes mo pa. Okay? Mamaya may konting recap din tayo doon. Okay? And then today, doon tayo sa L3, communicate. Okay? So ito naman yung presentation skills. And then yung last natin, yung closing, persuasion skills naman to. Okay? So yan yung mga basic network building skills. So sa lift off yan. After lift off, di ba yung plane after niya mag-lift off, dadaan yan sa mga ulap eh. Di ba? Bago yan umabot dun sa cruising altitude, sa ulap, ang daming challenge niyan. Okay? Kaya yan yung elevate na tinatawag natin. Kaya yan yung challenging stage.
Okay, makikita mo na iba't ibang klase na ng tao nakakasalamuha mo. So maganda rito, anyways, kagabi po, finalize na namin lahat ng Elevate modules natin. And naka-ready na rin po yung mga speakers natin. Meron tayong magto-talk about TikTok marketing, online branding, naka-ready na po. At saka, ano yan by the way po, sa network marketing, hindi na uso ngayon yung kung sino yung mga nagsimula, nag-start ng network, sila lang nakakaalam ng lahat. Hindi na po ganon. Uso naman yung collaboration. And ang kagandahan dito, we collaborated with people na marunong sa mga ganyan. Even podcast, paano mag-create ng podcast, meron magte-training sa atin. Ito pa maganda, nagustuhan namin, meron din tayong personal finance. Paano i-manage yung finances? Kasi nagiging problema ng mga networkers, hindi na ma-manage yung finances. Okay, so meron din tayo. So yan po, lahat ng mga ranks hanggang managing partner, meron po tayong Elevate modules and Elevate training para sa kanila. So yung ano po natin, yung check-in at saka lift off natin dito sa office modules. May live lang tayo at saka may uploaded. Itong mga ito naman po, on demand. When we say on demand, sa portal po natin, okay, sa portal po natin, pwede tayong manood ng mga videos niyan anytime we want. Pero kung ano lang po yung level nyo, halimbawa builder ka, ang may access ka lang, associate and builder lang. Halimbawa executive ka, may access ka sa lahat. Tapos kailangan panoorin talaga, hindi pwedeng dinadrag-drag natin, ini-skip-skip, hindi pwede. Kailangan panoorin mo talaga. Hindi mako-consider na natapos mo kung dinrag mo yung video. Okay, so yun yung kagandahan dyan. Pag executive ka, lahat ng to meron na. Pag naabot mo yung prime partner, may another module for prime partner. At ito po, okay, ayaw natin nahilaw eh. Ayaw natin nahilaw yung rank up eh. Ang mangyayari po, bago ka magkaroon ng partnership badges, kailangan mapagdaanan mo muna yung Elevate hanggang prime partner ka kung prime partner ka. So, ibig sabihin, kasi sa mga ibang kumpanya, ang mga ranks, sa kita lang eh, sa dami ng tao lang eh. Tayo, ang mga ranks natin, hindi porkit kumita ka, hindi porkit marami kang tao, abot mo na yung ranking. Hindi porkit malakas ka magbenta, abot mo yung ranking. Ang ranking, ang gagawin po natin dito, kailangan pati education system na pagdaanan. Parang school talaga. Okay? So, napakagandang sistema po na ginawa ng ating mga founders. Okay? So, yan po yung Elevate. Then, after Elevate, okay, pwede na po tayong umattend sa ating alignment. So, ito pong alignment na to, okay, consistent stage na to. Okay? Ito na yung nasa cruising altitude ka. Ibig sabihin, nasa 30,000 feet ka na. Okay? Pag nasa 30,000 feet ka na, ang kailangan dyan, okay, hindi pwedeng nagre-relax ka. Diba? Kailangan tuloy-tuloy pa rin. So ngayon, magkakaroon po tayo ng alignment summit dito. Ito po yung leadership camp natin. Okay? So sa buong leadership camp, that is 3 days and 2 nights, yan po yung mga magiging topic natin. Inspiration, integrity, impact, influence, at illumination. More on leadership talaga siya. Kaya pag nandiyan po kayo, talagang matindi na yung leadership nyo yan. Matindi na yung level of leadership. Okay? So excited po ba tayo dyan? Sige mga gusto sa alignment natin. Ayan, nakakatuwa pag nagkaroon na tayo ng first batch ng alignment, ano? Kaya lang, paalala po, hindi nyo ma-attenan yan kung hindi kayo uma-attend sa mga regular trainings natin. Okay, so kailangan uma-attend pa rin ng trainings. Okay, and after that, after alignment, nandun na tayo sa dulo, di ba? CLEA. Sa R na tayo, yung R naman natin, that is reach. Nakarating ka na, okay? Kaya lang, karamihan ng mga leaders or karamihan ng mga top earners sa networking, kung kailan kumita na sila, doon naman nasisira yung personal life nila. Kaya ang gusto natin sa reach, the destination is sustained discipline. Dapat yung disiplina tuloy-tuloy. Kaya ito naman po, for enterprise partner, brand partner, and legacy partner, meron tayo dito mga one-on-one mentoring. Okay, so meron tayong mga industry mentors talaga na magtuturo sa kanila how to handle business, yung mga ganyan. Okay? So yun po yung ating Ascent. So ang kagandahan sa Ascent natin, this is unique, okay, and this is originally made by Ascendra. Okay, kaya maging proud tayo kasi tayo lang yung education system na ganyan. Imagine mo, diba, pagsalpak, halimbawa yung downline mo, kasaway, may problema sa attitude, o check-in ka muna, umattend ka muna ulit ng mindset. Pagka hindi maayos yung goal, o check-in ka muna, diba, goal setting ka muna ulit. Pag hindi alam yung product, salita ng salita, hindi na maalam yung product, o check-in 3 ka, mastery ka. Pag hindi alam yung turbo, hindi alam yung call plan, o check-in 4, attend ka. Ma-diagnose mo lang kung anong problema, alam mo na kung saan siya papapuntahin. Mahina mag-present, check-in, lift off 3 ka, communicating. Mahina mag-prospect, lift off 2 ka, prospecting. Kaya ang dapat, kayo mismo makafill ng gap. Kasi from the company, we are filling the gaps eh.
Okay, ibig sabihin, kayong mga leaders, naglalaglag kami ng training para sa inyo. Para ma-fill yung gap na yun. Ang problema, from you, pag hindi nyo na-fill yung gap, papunta dun sa mga downlines nyo. Kasi dalawa yan eh. From you, dalawa yung i-fill yung gap eh. Sa mga prospects nyo, at saka sa mga downlines nyo. Sa mga prospects, maayos naman na yung sistema ng AI forum natin eh. Ngayon, sa mga downlines nyo na, para sila mag-multiply, kailangan i-maximize natin itong ascent. Okay, malinaw po ba? Yes! Sino yung ngayon lang ang naintindihan ng ascent? O yan, sa mga ngayon lang naintindihan yung ascent, hindi pa huli ang lahat, okay? Nasa leap of 3 pa lang tayo. Uulit-ulitin naman natin yan every week, okay? So yan po yung ascent, okay? So attitude, skills, and clarity education for network development. So ngayon po, nandito tayo sa leap of 3, which is communicate, okay? So sa communicate, ang pag-aaralan po natin dito, okay? So sa leap of 3 natin, communicate, no clear path, no flight, presentation charts the course. Okay? So when we talk about communication, ito na po yung presentation skills. Okay? By the way, there are lots of people asking me, Sir, paano mo makakwalify yung isang tao na leader? Same question din ba? I know in my trainings, may mga naka-attend dito, tinatanong ko lagi, yan, leader ba kayo? Sino nagsasabi nitong leader sila? Taas ang kamay. Okay? Pag tinanong ko, bakit kayo leader? Lagi kong tinatanong yan. Okay? Lagi kong tinatanong sa mga trainees ko yan. Bakit? Kasi leadership is very important. Alam niyo ang problema ng karamihang network marketers? We are collecting pay-ins but we are not building leaders. Yes. Kolekta ka lang ng kolekta na magbabayad sa'yo. Ano to? Associate, leader, consultant, director, executive. After that, nako-convert niyo ba ng leader? Alam niyo po, ang importante sa network marketing, yung makapag-convert ka ng leaders. Ang question ko dyan, gaano karaming leaders na ba sa ilalim mo? Kaya ako, pag tinanong nyo ko, I have certain requirements sa mga downlines ko para masabi kong leader sila. Okay? Yung iba pwedeng sabihin, Sir, dapat maayos, independent, mabuti, di ba? May attitude, na maganda. Alam niyo po, I never really use attitude to quantify leaders. Bakit? Kasi madami akong kilala, mabait, wala namang leadership eh. Di ba? Oh, lakas nung tama ng iba. Oh, di ba? Marami naman mabait, walang leadership eh. At meron naman akong kilala, naging presidente pa nga ng Pilipinas, palamura pero good leader. Yes! Diba? Yung mga ganun. Oh, walang politika na rito, naisingit ko lang ho. Kasi applicable. Walang verde, rito, pula. Orange tayo dito. Okay? Hindi, pero diba, alam natin, when we talk about leadership, hindi pwedeng ang gagamitin mo ugali. Okay? Kasi ang daming mga mababait, but they are not leaders. Kaya po, pag ako tinanong nyo, for me, kasi whenever I ask question, ang gusto ko logical yung sagot. Ang gusto ko quantifiable. Ang gusto ko yung nami-measure, nahawakan, tangible, di ba? So for me, the most tangible measure of leadership, dalawa lang. Number 1, kailangan may followers. Pag wala kang followers, hindi ka leader. Kaya ka nga leader eh, dapat may sumusunod sa'yo. Di ba? Kaya ako, pag sinabi ko sa downline ko, mag-training tayo sa grupo mo, invite ka ng tao. Pag itong downline na to, ni isa, walang ma-invite, hindi leader yan. Tignan nyo, throughout the course of history, great leaders, ito yung maraming followers. Christopher Columbus, Napoleon Bonaparte, Alexander the Great, di ba? Yung mga conquerors, kahit sila Genghis Khan. Sa tingin nyo ba mag-isa lang sila pumapatay ng libu-libong tao? Walang ganun. Kaya nakakapag-conquer sila kasi outnumbered nila yung mga kalaban nila. Kaya ibig sabihin, mula noong unang panahon pa, kung sino may pinakamaraming followers, yun yung mataas ang degree ng leadership. Yes. Kaya kung ikaw yung tipo ng networker, kahit 5 lang, walang ma-invite, hindi ka pa leader. Let's admit it. Diba? Alam nyo, kailangan i-admit yan. Kasi ang unang paraan para mapagaling ang sakit, dapat malaman mo muna yung sakit. Paano ka magpapagaling, di ba? Ang iniisip mo, may cancer. Yung pala, ulcer lang pala. Diba? So, ibig sabihin, pagka na-diagnose mo yung sakit, doon mo malalaman kung paano gagamutin. Kaya ask yourself, do I have followers? May mga tao itong nakasunod sa akin lagi. Kaya tingnan nyo, mga great leaders, puro laging may entourage. Diba? Sir Joseph, Sir Jurgen, diba? May mga taong lagi sumusunod, may mga taong lagi nagpapapicture. Those are the level of leadership na tinitignan natin. Kaya nga po nandito ako sa Ascendra. In fact, before Ascendra, 2 company po yung tinayo ko. Meron pa nga dito mga member ng mga dating tech company na tinayo ko. And alam niyo po, sobrang nawalan na ako ng self-esteem. Ayoko na talaga.
Ang gagaling naman ng mga partner ko dun eh. May mga pera, kilala, sikat talaga, artista pa, politician pa. Pero alam nyo po, pag hindi naiintindihan ng network marketing, wala talaga. Kaya the first night nung nag-usap kami ni Sir Miko, ang sabi niya sa akin, ang kasama dito, Jergen Gonzalez, sabi ko, wala na. Tapos na. Diba? Tapos, nung binanggit pa yung Joseph Lim, ay wala na talaga. Wala nang kawala. Bakit? Diba? Kasi imaginein mo, diba, Jergen Gonzalez, pagdating sa network marketing, 30 years. Naging operations, diba, nag-build ng network. Joseph Lim, pagdating naman sa network, icon sa Pilipinas yan. Pag hindi mo siya kilala, hindi ka networker, sa totoo lang. Kaya pag dito, pag sinabi ko, tingnan mo si Joseph Lim, nandito sa amin, pag kami mga pinapakausap sa akin, ito si Joseph Lim, oh. Pag hindi kilala kayo, wag yan, hindi networker yan. Nagkukunuring networker lang yan. O, pag Joseph Lim nagtayo ng kumpanya, sinong in charge sa operations? Diba? Pag Jergen nagtayo ng company, sinong in charge sa network building? Eh ngayon nagsama yung dalawa. Tapos si Sir Miko, diba? Tapos si Ma'am Ses. Sabi ko, kumpleto na yung team. Wala na ako maaambag. Kaya nga may kasabihan tayo, di ba? Meron daw mga bangaw na pag tumungtong sa kalabaw, alam mo mas malaki na sakit sila sa kalabaw. Okay lang sa akin maging bangaw kung ganyan yung mga kalabaw na tutungtungan ko. Parang na ako dyan, di ba? But anyways, kahit paano po, in terms of our compensation program, ayokong compensation plan kasi hindi na plano eh. 3 months ago, plano lang to eh. But in terms of our compensation program, kahit pa paano po, may mga naambagat na share po tayo sa compensation program natin. Especially sa tulpo natin. Kaya sabi ko, blessing to. Okay? Blessing to. Kaya sabi ko, importante. Kaya those people, leaders yung tingin ko sa kanila. Because they have followers. So yan yung unang measure ng leadership, dapat may follower ka. So ngayon, tatanungin ko ulit sino dito yung mga leaders? Wala na. Umunti, okay? Be proud, di ba? Be proud na at least may mga sumusunod sa inyo. Lalaki naman yung influence. Yun yung first measure ko ng leadership. My second measure of leadership is this, okay? Kailangan marunong mag-present ng business. Yes. Pag di ka marunong mag-present ng business, para sa akin, hindi ka leader. Dalawa lang followers and presentation skills. Remember, we are not dealing with computers. Di tayo nakikipag-deal sa mga computer. Yung computer ang dali-dali eh. I-copy-paste mo lang, nandiyan na eh. We are not dealing with computers. We are dealing with human beings. We are dealing with people. Alam mo maganda ang Cassandra. Ang problema lang, paano mo maitatransfer sa kanya kung hindi ka marunong mag-present ng business? So dalawa lang po followers and presentation skills. So this is my question. Sa dalawa, followers and presentation skills, ano yung dapat mong unang i-focus? Sino nagsabing followers? Sino nagsabing presentation skills? Pag sinabi niyo pong presentation skills, you are correct. Bakit? Kasi hindi ka naman makaka-create ng followers pag di ka marunong mag-present. Kaya mo yan yung pag-uusapan natin ngayon. Are you excited? Yeah! Yun, intro pa lang yun. So ngayon, pag-uusapan po natin kung gaano ka-importante at paano nyo magpa-perfect yung presentation skills. But not perfect, close to perfection, okay? So ngayon, before I start, ito lang po yung gusto kong sabihin sa inyo. There are 3 degrees. Meron 3 degree ng effective marketers. Okay? So ano tong 3 degrees na to? Number 1, kailangan you need to know your market. Kailangan alam mo yung market mo. May mga tao na alam nila ang market nila. Kagaya ngayon, when we are doing a Centra, sir, meron ako mga OFW, meron ako mga ganito, meron ako mga ganyan, di ba? So ngayon, those are the people who know their market. Pag alam mo ang market mo, ang tawag ko dyan, you have the cognitive power. Ulitin nyo nga. Cognitive power. What is cognitive power? So medyo malalim yan. Huwag kayo mag-alala, papababawi natin yan, okay? When we say cognitive power, ito yung nakakapag-recognize ka. Ibig sabihin, nalalaman mo kung ano yung tama sa mali. Pagka wala kang cognitive power, you will not be successful in your life. Kahit hindi sa business, kahit sa buhay mo na lang. Di ba? Yung tipong araw-araw yung ginagawa mo mali, pero hindi mo nare-recognize na mali sila, na mali yung ginagawa mo, hindi ka magsasucceed. When we say cognitive power, ito yung most basic degree ng, di ba, ng pag-market. Okay? So this is the most basic degree of marketers. Yung mga taong alam lang yung market nila. Pag alam mo yung market mo, hindi ka na mahirapan. Kasi tap mo na agad eh. Halimbawa, nagbebenta ka ng cup syrup. Ano market mo? Yung may ubo. Ang hirap naman, yung walang ubo, bibentahan mo ng cup syrup. Diba? So tayo, karamihan sa atin, we knew. Alam natin kung sino yung market natin, kung ano yung market natin. Yan yung pinaka-basic.
So if you know your market, meron kang cognitive power na re-recognize mo. Okay? Pangalawa, and this one is much deeper, okay? Hindi lang alam mo yung market mo. Dapat alam mo din yung marketing. When we say marketing, dapat marunong kang mag-market. Okay? So ito, cognitive power. Ito naman, ang tawag ko dito, convincing power. When we say convincing power, ito yung tipo na kahit hindi mo market, nagiging market. Yung tipo kahit wala namang ubo, biglang nagkaroon ng ubo dahil sa'yo, nabentahan mo ng cup syrup. Yun yung pangalawang degree. Pag yung degree ang naabot mo, medyo mas matindi ka na, medyo mas malupit ka na. Bakit? At least kahit pa paano tumataas yung batting average mo. Kasi pagka yung market lang, pag hindi mo na market, wala na eh. Hindi mo na matatap eh, hindi mo na makukuha eh. Na-experience nyo ba na alam nyo yung mga market nyo? Halimbawa, nag-online, alam nyo OFW. Dahil pagka tinapat ka na sa ibang market, pag may pinakausap sa yung iba na, medyo nahihirapan ka na. Hindi mo na kaya. Bakit? Kasi first degree lang eh. Yung first degree, alam mo lang kasi yung market mo eh. Kaya kailangan, ma-convert natin yan, mapalalim natin yung sarili natin at malaman natin kung paano mag-market. So kung naaalala nyo, yung Leap of One natin is all about personal branding. Yan yun. Yung paghahanap ng market. So unti-unti pinapalalim ng Ascender yung degree nyo as a marketer. Nasa first degree tayo, yung tinuro ni Sir George, di ba? Yung mga brand archetypes, para alam mo kung sino yung niche mo, para alam mo kung sino yung market mo. Yan yun. Okay? Then after that, yung tinuro ni Sir Miko at tinuro ko, nandito, at tuturo ko ngayon, ito na yung sa marketing. From prospecting na hanggang presentation ng business. Ibig sabihin, dapat matuto kang mag-market. Yung tipong kahit hindi naman siya market, yung tipong wala naman siyang problema sa buhay, diba? Yung tipong kahit kumikita naman siya ng okay, nagawa mo mabigyan ng additional income. Yun yung marketing. Okay? So, meron ka dito convincing power. Ngayon, yung pangatlo, and the greatest degree na dapat maabot natin as marketers ay ito. Okay? Kailangan magawa mo yung combination. Pag na-combine mo yan, pag na-combine mo yung market, at kung paano mag-market, diba? So, ito cognitive power, ito convincing power. Pag nagawa mo yan, napag-combine mo yan, ang tawag dyan controlling power. Kontrolado mo na yung market. Kaya tingnan nyo, ang dami nagsasabi yung Ascender na napakabilis daw. Naririnig nyo po ba yun? Yes! Bakit? Kasi we have the founders na may controlling power pagdating sa network marketing. Yes. Diba? Sir Joseph Lim. Normally, pag networkers, diba, kilala mo talaga siya. Pero magugulat ka kahit hindi networker, kilala din siya eh. Ibig sabihin, kahit hindi niya market, kaya niya. Marunong siya mag-market. Sir George, pag tumayo sa harap, diba, makikita mo na kahit hindi ka naman market, nako-convert ka as market, diba? Kaya, ang kagandahan dyan, yung mga founders natin, nandito na sa level, nakabisado yung combination ng dalawa. Kaya may controlling power, may controlling, diba? And if you control, you dominate. So ngayon, ang maganda, kung ano yung level nila, kailangan maabot din natin. Yeah. Agree ba kayo? Yes! Okay, so ngayon, that's why this module is very important. Yung module na to, kasi ito na yung magtuturo sa inyo how to present. Paano mo i-capture? Paano ka makikipag-communicate? Alam niyo po ang problema ng karamihan? Most of us are just talking, but we are not communicating. Karamihan sa atin nagsasalita. Alam niyo, napapansin niyo po ba na pag nakita niyo kung madalas akong nandito sa labas, I'm always here. Okay? Bakit? Kasi ako po, tenga at mata ko, pinapakinggan at tinitignan ko po karamihan sa inyo. And ino-observe ko po, alam niyo, pagka merong pinakilala, karamihan sa atin, biglang raratrata ka. Diba? Most of us are just talking, but we are not communicating. Kaya nga, very important ang communication. Mamaya po, meron tayong part niyan sa ating module, okay? So, kaya ano lang, and later on, may tuturo pa po pala ako sa inyo na strategy, okay? Ito po yung personal ko na ginagamit na strategy on how I convince people. Okay? So, ngayon, ito po yung starter na quotation natin dito. People don't blank how much you blank until they blank how much you blank. Okay? So, baka may mga nakakaalam niyan. Ano po? Okay? Ano yun ba? People don't how much you earn? Sino? Oh, Laika.
Yun. Ito po yung tamang sagot dyan. People don't care how much you know until they know how much you care. Diba? Alam niyo po, hindi naman bagong quotation yan. Matagal na quotation na po yan. Kaya lang, the problem is most of us are neglecting it. When I say neglecting it, maraming karamihan sa atin hindi pinapansin to eh. Diba? Tingnan niyo po ito. Just be honest to yourself. Makinig po kayong lahat ha. Tumingin kayo sa akin. Tingnan niyo yung mata ko. Just be honest to yourself. How many times sa business na to, okay, na ang pinukus mo yung pangangailangan ng tao? Ilang beses? Diba? O ilang beses din, na pagka may kausap ka, ang sasabihin mo, millions, ang sasabihin mo, sasakyan, ang gagawin mo, hype. Eh alam niyo po, yan ang ayaw na ayaw mangyari ng Asedra. Kaya nga po pag umattend kayo ng AI forum natin, may nakita ba kayong million doon sa AI forum? May nakita ba kayong mga luxury cars doon sa AI forum? Alam niyo po, kagabi, nasa labas kami ng misis ko. Habang nasa labas po kami, okay, somewhere in Estancia, may nakita po kami isang grupo ng networkers. Tapos, talagang nakapila yung mga luxury cars nila, tapos magsisigawan sila. Diba? Alam niyo, nasa isip ko, hindi ako nag-complete ng company eh. Nasa isip ko, diba? Gaano kaya karami sa kanila yung actual na may ipon ng pera? Gaano kaya karami sa kanila yung talagang hindi kailangan mong utang para i-sustain yung buhay nila? Alam niyo po, pag nasa Asedra kayo, ibang-iba na. Pag nasa Asedra kayo, pag umattend po kayo ng AI forum, di ba? Pag umattend kayo ng seminar ng ibang kumpanya, ito po yung products namin, ito po yung complan namin, ito po, ganyan-ganyan. Tapos may magpo-closing. Tapos yung magpo-closing, ito po yung luxury car po, ito po yung chineke ko, ito po yung ganito, ito yung ganyan. O di syempre, mga tao, baliw na baliw naman. Milyon-milyon ba naman yung usapan, eh, di silaw na silaw. Yung mga tipo ng tao kahit 50 mil, di pa nakakahawak sa buhay nila. Silaw na sila, uy, grabe. Diba? Talagang, alam mo yun, parang sinasaniban. O tapos nag-pay in. Tingnan nyo, pag-uwi, kukontakin yung upline. Upline, pakibalik yung pera ko. Bakit? Kasi hindi sistema eh. Nasilaw lang eh. Tingnan nyo po, pag umattend kayo ng AI forum natin, ng Asedra International Forum natin, ano yung sinasabi natin doon? 3 I lang. Diba? Improvement, independence, innovation. So ano ba yung 3 I na yun? Yung improvement, diba? Kailangan yun for success eh. Diba? Hindi ka pwedeng mag-succeed na hindi ka naging improve. Uy, walang nagbago sa'yo ha. Successful ka na ha. Uy, mahirap ka pa din ha. Successful ka na. Walang ganun. Kung para masabing successful ka, para masabing umasenso ka, dapat may nag-improve sa'yo. So sa improvement, doon po natin binagsak yung mga products natin. And take note, sa products natin, ano po yung una nating product? Mastery. So ito po yun, nagtuturo tayo sa tao. Kasi ayaw nilang pasukin yung business. Ayaw natin pasukin nila yung business na hindi nila naiintindihan. Mastery, vitality, protection. O after that, ano yung pangalawang I? Independence. Sa independence natin, di ba? Sa ibang kumpanya, kung mapapansin nyo po, pag umattend ka, 10 ways to earn, 15 ways to earn, 20 ways to earn. Alam niyo po dito, kaya namin kayong bigyan ng 100 ways to earn eh. Di ba? Kaya lang, ang problema dyan, lagi may kondisyon. Para kitain mo to, ganito kailangan mong gawin. Para kitain mo to, ganito kailangan mong gawin. O sa atin, ano kagandahan ng Asedra? Di ba may turbo po tayo? Yung turbo natin, ang maganda dyan, imagine niyo po ito ang network marketing, 3 steps lang naman eh. Register, recruit, reorder. Yan lang naman ang networking eh. Register ka muna, after mag-register, magre-recruit ka ng tao. Huwag nyo nang pagandahin. Yung iba kasi, referral marketing. Nagpapag-recruit, ang tigas ng recruit. Tapos pag-referral marketing, di ba? Dito pagalingan talaga mag-recruit dito. Isa paano yun, lahat kayo magaling mag-recruit. Wala pong tao na hindi recruiter. We are all born natural recruiter. Gusto niyo pong patunayan ko? Yes. Sige. Di ba pag nasa labas ka, magsiselfie ka. Yung iba sa atin, 20 selfie pa yung kinukuha eh. Sa 20 na selfie mo yun, sino pipili ng pinakapangit? O ito pinakapangit ako, i-upload ko. Meron bang ganon? Wala. Ang pipiliin nyo yung pinakamaganda. Yung sa sobrang ganda, hindi ka na nakikilala. Ay, sorry po, baka may natamaan ha. Wala po akong pinapatamaan dito. Wala po ako. Hindi ko po kayo friend sa Facebook. Di ba, pipili mo yung pinakamaganda? Bakit? Kasi kaya mo pinili yun para i-like ng mga tao. Eh, di ba pang re-recruit ninyo para i-like ka?
O pagka may napanood kang magandang movie sa Netflix, isi-share mo yung ganda na itong movie na to, life-changing. Sasayangin mo 1-2 oras ng kinausap mo para lang sabihin ang ganda ng pelikula. Sabay pagkadating sa dulo, lalo na yung mga Korean, kaya ayoko ng Korean ngayon eh. Wala pong magagalit ha. Laging open ending. Hindi sad, hindi happy ending eh. Laging open ending. Yung tipong ano ba, may part 2 ba to? Ganun eh. Pati mga Pilipino gumagaya ng tuloy. Ganun na din yung mga ending. Kaya minsan ayoko nang manood ng pelikula. O tingnan mo, nagsayang ka ng 1-2 oras ng buhay ng ibang tao, kakashare ng Netflix, kakashare ng pelikula. Diba? Bakit? Kasi iniisip mo magbabago yung buhay nila sa share mo eh. Kumita ka ba? Hindi. O tapos yung Ascendra, ayaw mong i-share. 45 minutes lang naman, 1 oras lang naman. Diba? We are all born natural recruiter. Pag may natikman kang masarap, uy, ang sarap na ito. Tapos pag tinikman ng iba, hindi naman pala talaga masarap. Share ka lang ng share. Bakit? Ibig sabihin, nag-recruit ka eh. So we are all born natural recruiters. So yun ang gagawin mo, recruit. Tapos yung mga taong na-recruit mo, magre-reorder, bibili kayo ng products over and over again. Sa ibang kumpanya, pag nag-recruit ka, aside sa direct referral, may binary. Di ba? Tapos, pagka nag-reorder ka, may unilevel. Ibig sabihin, walang recruit, walang binary. Walang reorder, walang unilevel. O sa atin ang kagandahan, imagine niyo po, ang dami sa inyo kumita na nung unilevel, wala pa tayong produktong pinapaikot. Yes. Ibig sabihin, sa recruitment pa lang, nagbabinary ka na, nag-unilevel ka pa. Pag lumabas yung product, nagbabinary ka din doon, nag-unilevel. May kondisyon? Wala. Pero hindi ko naman sinabing walang kondisyon, yung wala ka nang gagawin, walang ganun. Sir, gusto ko yung unconditional, yung talagang kahit hindi ako kumilos, hindi ako mag-recruit, hindi ako gumalaw, kikita ako. Walang ganun. So, kagandahan dito, kahit isa lang, kahit magaling ka lang sa recruitment, kikitain mo yung turbo. Kahit magaling ka lang sa reorder, yung grupo mo, kikitain mo yung turbo. Walang pinipili. Kuha niyo po? Yes. Diba, yan yung difference ng kumpanya natin. Kaya nga pag nagpunta kayo dito, anong tinuturo natin sa independence? 3 wallet. 3 account. Ano yung account na yun? Essential, expansion, enjoyment. Financial literacy na yung 3. Alam niyo po, kahit wala ka sa Ascendra, kailangan mo naman yung 3 account na yan eh. Kailangan may essential account ka kung saan ka kumukuha ng panggastos mo. Kailangan may ipon ka rin, expansion. And also, kailangan meron ka rin pondo, hindi lang panggastos, hindi lang pang-ipon, kailangan may pondo ka rin pang-enjoy ng buhay mo. Pag meron ka ng 3 yan, financially independent ka na. Di ba? So ano yung ginagawa natin? Di ba? Ano ang problem? Anong cause ng financial problem? Mga taong hindi sapat ang essential. Ibig sabihin, target mo yung mga taong salat. Kulang, kapos. Tapos yung pangalawa natin, yung mga taong walang saving. So ibig sabihin, ito yung mga taong sakto lang. Target mo yung mga taong salat, target mo rin yung mga taong sakto. Tapos ano yung pangatlong problema? Yung mga taong inuuna ang enjoyment. So ito yung mga taong may sobra. Hindi lang alam i-allocate. So tingnan nyo po target mo yung mga taong salat or kulang. Target mo yung mga taong sakto lang. At target mo yung mga taong may sobra. 3 lahat ng market na yung target mo. Hindi yung hirap na hirap ka magpaliwanag ng 10 ways to earn, 15 ways to earn. Yan ang kagandahan ng Ascendra. Kaya nga, ang kailangan na lang natin ma-communicate ng maayos. Okay? So, iba na po ang Ascendra. This is not your typical network business. Hindi na po ito yung business na kailangan mag-recruit ka na mag-recruit, magkaroon ka ng pairing, matching, di ba? Hanggang mamatay ka, nasa isip mo, binary. Ito may purpose na yung pag-build natin ng network. Ang purpose ng pag-build ng network nyo dito, override. Ang goal mo dito, hindi pumares. Kasi ang goal natin sa mga previous companies natin, mag-income, mag-pairing, mag-matching, kaya ang ginagawa, minsan downline mo na, sinusulutan mo pa, nilalagay mo pa sa kabila eh. Dito hindi mo gagawin yun. Downline mo na, bibigyan mo pa ng downline. Bakit? Kasi ang kailangan dito, um-income yung mga direct mo. Dahil bawat income ng mga direct mo, may 10% ka. Yes! Yan ang purpose ng business natin. Yan ang purpose ng Ascendra. Kaya nga sabi ko, yung mga old na network marketing style natin, yung mga larong ginagawa natin sa networking before, try mong gawin yan dito, mawawalis ka lang. Unti-unti magsiself-destruct ka. At alam niyo po, may mga bago sa industriya, may mga kasasali lang na may mga potensyal, okay, na magiging top earners ng kumpanya. Okay? Kaya importante, di ba? Wag yung basta-basta. Kaya nga yung tanong ko kailan nyo pinakita yung care nyo sa ibang tao?
Diba? Or ang mindset natin, pag may kausap ka, ang mindset mo pay in. Pag may kausap ka, ang mindset mo agad ABCDE. Saan kaya to? Medyo may kaya, consultant to. Sobrang yaman sa ito, executive to. So ngayon, let's talk about, okay, ito na. Ito na tayo sa body ng ating training. The 4 basic principles. Itong 4 na principle lang na ito ang pag-uusapan natin. 4 basic principles of 4 basic principles of basic communication. Basic pa lang po ito, ha? Ibig sabihin, ito pa lang yung basic ng communication, okay? Number 1, the first principle is the lamp principle. When we say lamp, nakahawak naman na po kayo ng lampara, di ba? Yes. Alam niyo naman yung lampara, yan na po, may drawing na lamp, okay? Before I share this to you, may storya po ako. I have a story, okay? Meron sa isang lugar, sa isang village, may bulag, okay? And then, nag-brown out po sa village na yun. So itong bulag, kilala siyang bulag sa village. And then nung nag-brown out, ang ginawa po na itong bulag, nagsindi po siya ng lampara. At lumakad-lakad po siya. Alam niyo po, pinagtawanan siya ng mga tao. Bakit kami hawak na lampara? Bulag ka naman, di ka rin naman makakakita para saan yung ilaw. Alam niyo po yung sagot ng bulag? Kaya ako may hawak na lampara, hindi para makita ko kayo, kundi para makita niyo ako. Kasi pag hindi niyo ako nakita, baka mabangga niyo ako, matumba ako. As a speaker, ganun tayo, dapat may lampara tayo. People needs to see us. Hindi yung tayo yung makakakita sa ibang tao. Okay? Kaya nga, sa lamp principle, to be seen and not to see. As a speaker, kailangan nakikita lagi yung liwanag mo. Nakikita lagi yung ilaw mo. Diba? Ibig sabihin, pag ikaw yung nag-present, hindi AI forum. Pag ikaw yung nag-present, diba, tatawagin niyang AI forum ni Danley. Diba? Pag ikaw ang nag-present, tatawagin AI forum ni Boyet. Ibig sabihin, nalagay mo yung sarili mong identity. Okay? So, ito po, I will share to you the 5 motivating factors. Paano po natin mamamaximize yung lamp principle na yan? There are 5 motivating factors of human action. Ibig sabihin, lahat ng galaw natin, may 5 factor na nagtutulak dyan. The first factor of human action is the brain or the logic. Diba? Pagka aakto ka, halimbawa may nangyari, aakto ka, una mong gagamitin, utak mo or logic. Okay? Pangalawa, the second motivating factor is the mouth or the impulse. When we say mouth, hindi po bibig talaga. But because the mouth is the most impulsive, ang bibig natin ang pinaka-impulsive na parte ng katawan eh. Di ba? Walang preno yan, walang tigil yan. Sasabihin ng bibig natin kung ano yung gusto niya sabihin. Okay? So pag ang impulse, ang pinag-iral mo, di ba? Halimbawa, ang ginawa ko, si Sir Frank, kunwari, tinulak ko. Di ba? Pag ginamit niya yung utak, bakit kaya ako tinulak? Baka may danger na paparating. Di ba? Pagka ang impulse naman ang ginamit, pag tinulak ka, tutulak mo rin. Di ba? Pag sinuntok ka, susuntukin mo rin. Yan ang impulse. And then the third one is the heart, okay? Or the emotion. So pagka, halimbawa, sinuntok ka, pagka utak ang ginamit mo, iisipin mo, bakit kaya niya ginawa sa akin yun? Pag impulse ang gagamitin mo, gagantihan mo agad. Pagka ang heart naman or emotion yung pinairal mo, iyak ka. Bakit kaya? Di ba? Yan yung pangatlo. Pang-apat, okay? Pang-apat is the stomach or appetite. Importante po ang stomach or appetite. Alam niyo po, yung mga bansa na matataas ang crime rate dahil maraming gutom. Yung mga bansa na maraming gutom, doon mataas ang crime rate. Ibig sabihin, yung action po natin, minsan, nandun din kung gutom ka or busog ka eh. Totoo po yan. Diba? Alam niyo po, kahit sa training, ang hirap niya. May nagtitraining tapos gutom kayo. Tapos tumutunog pa yung tiyan nyo. Ang hirap mag-focus nun. Diba? So, yung stomach and appetite, isa din po yan sa motivating factor. And last, motivating factor of human action is the genitals or the lust. Okay? Maging open-minded tayo ha. Hindi ka bastusan yan, diba? Pero alam natin na maraming tao nasisira ang buhay dahil sa lust. So yan yung 5 motivating factors of human action. Ngayon, as a speaker, as a communicator, hindi naman lahat ng yan itatap mo. Ang hirap naman, nagtutok ka, tapos puro last yung tinatap mo, di ba? Ang hirap nun. Di ba? So, as a speaker, as a communicator, alam nyo po, ang hirap din pag yung appetite, di ba? Buti sana kung papakainin mo yan. Oh. At syempre, hindi yung impulse. Dalawa lang po ang great combination whenever you're talking. Whenever you're communicating, whenever you're speaking, dalawa po ang importante mong matap dyan. Ang kailangan mong matap dyan is the
brain or logic, and then the heart or emotion. Yan ang greatest combination. Hindi pwedeng puro, puro puso lang. Hindi pwedeng puro tawa, iyak, di ba? Tapos pag-uwi, ano kayo natutunan ko sa training? Hindi naman pwede na puro brain lang. Di ba? Hindi pwedeng puro utak lang. Kasi pag puro utak lang ang pinagana ako, marami makakatulog. Ang nakakatuwa naman po, dalawa lang yung nakita kong natutulog. Okay, so ibig sabihin, kahit pa paano, nakukumbine pa rin natin yung dalawa na yan. Opo. Dalawa lang. Di ko alam kung mamaya-maya madadagdagan sila. Actually po, pag nagtitraining ako, I'm very open. Pwede po kayong matulog, walang problema. Huwag lang kayong hihilik, okay? Para hindi naaabala yung katabi nyo. So, yun po. Diba? So, yung brain, yung logic, and then yung heart or emotion. Kaya po ako, ito yung mga ginagamit kong strategy. Kailangan, whenever you are talking, hindi pwede, pag nag-discuss ka ng business, di ba, ipe-present mo lang yung turbo, ano ba yung binary, ano ba yung unilevel, kailangan na i-explain mo siya na maayos. And if you want to explain, meron po akong ginagamit na sarili kong strategy. Alam niyo po, when I first became a speaker, nag-training po ako speakership as, 18 years old eh. I'm only 18 when I become a speaker and international trainer. Actually po, kasama ko yung mama ko. And kami ng mama ko, whenever we are traveling dati, talagang habang nagta-travel kami, talagang tinitrain niya ako. Alam niyo po, blessing din kung meron kayong family na open sa network marketing. Kasi if you have family, di ba? Ako po, yung isa sa ginastosan ng mama ko for me, trainings. Yung mga magagaling na trainers dati, binabayaran niya yung trainings, tickets, para lang maka-attend ako. Okay? So, alam niyo po, this is the, ito yung ginagamit ko. Okay, alam niyo po yung term na alias. 'Di ba? So, 'di ba, alias pogi pag gwapo, 'di ba? Yung mga alias tayo 'di ba? Doon ka makikilala sa alias na 'yun eh. 'Di ba? Halimbawa si Sir George, 'di ba? The Dictionary of Network Marketing, 'yan yung alias niya. Si Sir Joseph, 'di ba? Classmate, 'di ba? Yan yung mga alias nila. So, when we talk about alias, kailangan ilagay mo yung sarili mong identity. Ito pa yung ginagamit ko dati, alias. Alam niyo po tip lang kung gusto niyo, especially sa grupo niyo, maging effective sa presentation. Doon sa PowerPoint, ang ginagawa po namin dati sa bond paper, nagpiprint kami, di ba? Sa bond paper, pwede ka mag-print ng PowerPoint niyan by slides ganyan, no? Tapos, bawat slides na yan, merong mga linya sa baba. Printed talaga kaming ganyan. Ang ginagawa namin, itong mga alias na to, okay, nilalagay dito. Ito yung parang mga punchlines na tinatawag. Script. Pero hindi mo babanggitin lahat yan. Kasi pag lahat ng script na nilagay mo dyan, per slide, babanggitin mo, baka yung AI forum 5 oras, 6 na oras sa'yo. Mamimili ka lang, mag-mix and match ka lang. Yan po yung ginagawa namin para ang mangyari, nung umpisa sa ngayon hindi na kasi meron ka ng baul ng kaalaman eh. Kumbaga malalim na yung baul mo eh, di ba? Habang hindi pa malalim yung baul mo, ilista mo lahat yan. Yung maririnig mo sa lahat ng speaker. Diba? Alam niyo yung problema kasi sa atin, kung sino yung mga taong hindi pa ganun katindi pagdating sa speaking, pagdating sa communication, sila pa yung ayaw nakikinig. Hindi, dito na ako sa labas, may pe-presentan ako. Pag nakita mo, ban-ban naman sa presentation. Hindi mo na nakinig na lang sana. May natatamaan po. Pasensya na, wala po akong pinapatamaan na. Pero, ito po, isasawi ito para ma-maximize nyo. Lahat ng narinig mo sa mga speakers, ilagay mo dyan. Tapos pwede mo yung i-mix and match. Alam mo, pag mix and match mo yan, original mo na yan. So ano po yung alias? Number 1, sa A natin, this is application. Okay, when we say application, ito yung mga real life experiences. Diba? Kagaya po niyan, ano po yung application na ginamit natin sa AI forum natin? Diba? Yung 3 account. Diba? Meron tayong essential, expansion, enjoyment. Application yun eh. Bakit? Kasi hindi mo lang naman sa Ascendra gagamitin yun eh. Diba? Kahit sa buhay. Tapos paano natin in-apply? Yung mga kulang, yung mga salat. O, diba? Application po yan. O, diba? Tapos pag gagawin mo niya, pwede mo itanong. O, yung unang po natin, essential account. Ibig sabihin, ito po yung panggastos. Okay, so ano yung unang problema? Mga tao na hindi sapat ang essential account. Ito po yung mga kulang. Pwede ka magtanong dyan, sino po nakaka-relate dito? Diba? Yung mga kahit gaano ka magtrabaho, kulang pa rin yung kinikita. Yan yung application. Ibig sabihin, paano mo magagamit sa buhay? Yung dinidiscuss mo. So, bawat slides, kung meron kang application, ilagay mo dyan. Diba? Paano i-apply sa buhay yan? Pero hindi po lahat yan babanggitin mo. Ang hirap pag lahat yan binanggit mo. Ubus lahat ng punchline mo sa isang AI forum. Pangalawa, yung L po dyan, literature. Okay? So, when we say literature, ito po yung mga storya,
Diba? Meron po tayong mga speakers na kilala na magaling gumamit ng storya. Diba? So mga stories, mga linya ng kanta, diba? Yung mga jokes, dyan yan. Basta literature, basta diba, mga quotations, pwede mong gamitin yan. So tayo po kanina may ginamit tayong quotation, ano yung ginamit natin? People don't care how much you know unless they know how much you care. Ano pa? Gumamit tayo ng story kanina. Naalala nyo po yung istorya nung bulat. Diba? So pag may story ka, mas naiintindihan ng tao kung ano yung sinasabi mo. So you can infuse stories. Okay? Literature. Okay? Pangalawa, pwede rin ka rin gumamit ng informations. Yan. When we talk about informations, ano naman to? Mga facts to. So when we talk about informations, madalas nagagamit to sa products. Diba? Kagaya niyan, sa Omega Life natin, kanina maraming informations, diba? Yes. O pero may mga basic informations doon, yung Omega, ng Omega Life natin, diba? Alam lang natin Omega 369. O, lahat sa atin, may Omega 3, 7, 6, 3, 5, 6, 7, 9, 11. O, ano ba? Diba? Yung Optigel, delayed release. O, diba? So ano yun? Yung delayed release, diba? Pagka tinake mo siya, hindi siya natutunaw dito pa lang sa lalamunan mo. Diretso sa sikmura mo. In fact, na-try na po namin. Talagang totoo. Walang lansa. Okay? So, ayun. Mga information yun. Tapos, pwede mo rin siyang gamitan ng application na, diba? Pagka nag-take ka ng ibang mga fish oil, nalalansahan ka. So, yun yung application. Pagka na-combine nyo po yan, you will have your own alias sa presentation nyo. Magkakaroon ka ng sarili mong identity sa presentation. Sino na po dito yung kahit pa paano naka-attend ng training ko, diba, nakausap ko one-on-one, may mga pinakausap na po sa akin. Sige po, sino dito yung mga naka-experience na niyan? O, diba? Para makikita nyo po na lagi akong gumagamit ng mga ganyan. Kasi pag gumamit ka ng stories, mas lalo naiintindihan ng tao. Mas nakaka-relate sila. Okay? And then, yung A. Ano naman yung A? Action. Okay? Meron po akong kilalang speaker na pagka nagtutok, lagi niyang sinasabi, sabihin mo sa katabi mo. Diba? Meron po mga ganong speakers eh. Importante yung action. There are two types of action. Number one, yung gesture. Okay, yung gesture, ito na yung galaw mo sa pagsasalita. Alam niyo po, napakahirap na pag nagtutok ka, naka-straight ka lang. Nag-AI forum ka ng 45 minutes to 1 hour. Nakatayo ka lang talaga, hindi ka gumalaw. Ang hirap po nun. Diba? Tapos habang nagsasalita ka pa, ganito ka po ba? Ang nangyayari dyan, aantokin mo lang dito. Kita niyo po, konting change lang ng pacing, ang laki na agad na nag-iba. Diba? The human brain can process 750 to 950 words per minute. Kanyang kabilis yung utak ng tao. 750 to 950 words per minute yan. Kaya kapag nanaginip ka, kahit saglit ka lang nakatulog, naranasan nyo na po ba yun na, uy, saglit lang ako natulog, pero yung panaginip ko parang sobrang layo ng narating ah. Ganon kasi kabilis yung utak natin. Kaya nga mga kabataan ngayon, makikita mo, nagko-computer na, di ba? Nakikinig pa ng music, kaya-kaya mag-multitask eh. Ganon kabilis yung utak natin, 750 to 950 words per minute. Alam niyo po ba, the human mouth can only speak 60 to 250 words per minute na audible na naiintindihan. More than 250, mahirap nang intindihin. Nakikita niyo po yung difference? Yung utak kaya mag-process ng 750 to 950 words per minute. Yung bibig kaya lang magsalita ng 60 to 250 words per minute. That is more than 700 words per minute. Ganun kalaki yung deficit, ganun kalaki yung diferensya. Tapos hindi ka pa kumikilos, naka-straight ka lang. Kaya very important yung action. Sa dalawang klaseng action, number one, gesture. Number two, di ba? Di ba, meron mga lumang natin, action natin, taas mo ang kamay mo. Di ba, bago mag-umpisa. Tapos sabay-sabay natin hawakan yung batok natin, tapos dito inawak sa noo. Di ba? O sabi ko, batok eh, ba't sa noo? Yung mga typical na ginagamit natin. Diba sa actions? Di ba? So, action. Importante din yan. And last, itong huli po, ito yung pinakauna mong ginagawa. Pero bakit ko siya nilagay sa huli? Okay? Yung S po natin dyan, self-introduction. Okay? When we say self-introduction, ito na po, marami kasing speaker na hanggang matapos puro about self. Tapos na yung training, self pa rin. Ako, dami kong kilala niyan.
Sa totoo lang, may kilala po ako. Even in my previous company, may kilala ako, hindi ko na lang mabanggit yung pangalan. Pero talaga, pag tumayo, kahit mali grammar niya, sikat pa rin siya, magaling pa rin siya. Diba? Hanggang dulo, puro tungkol sa sarili. Nilagay ko to sa huli, pero ito una yung ginagawa. Bakit? Kasi dapat ang matutunan natin, gagamitin mo lang yung sarili mo as an example pag relatable dun sa topic. Lalo pag negative. Alam niyo po, mas ma-appreciate ng tao yung mga negative na napagdaanan mo pag yun ang ginagamit mong testimony kaysa dun sa mga yabang na ilabag sa kanya. Diba? So, self-introduction is the last. Bakit? Kasi ito yung pinakakunti mong gagawin. Siguro yung iba dito napapaisip, ganyan-ganyan si ano eh. Tungkol ko sa sarili yun eh. Diba? Okay. So, bakit? Ang kagandahan dito, this will lead us to the next principle. The next principle is the... Okay, after ng lang, we have the seesaw principle. Tignan niyo po seesaw. Ano bang concept ng seesaw? Ano ba ang behavior ng seesaw? Nakakita po ba kayo ng seesaw na parehas nasa taas? Tapos parehas nasa baba? Ano po ang concept ng seesaw? Up, down, up, down. Pag nasa baba ka, anong next? Tataas ka. Pag nasa taas ka, anong next? Bababa ka. Okay? So yan po yung seesaw. Yung seesaw is up, down principle. Okay? So, ayan po. Okay, so sa seesaw po natin, okay, wala na, hindi na kumana yung ano natin. Uy, namatay na. Namatay na. Ayun. Nakita na po yan? Ayan. Okay, so sa season natin, put yourself down so they will push you up. Pagka inangat nyo lang inangat yung sarili, after ng speech nyo, after nyo makipag-communicate, tignan nyo, ibababa kayo ng kausap nyo. Ayoko mag-join din, yung pinakausap mo sa akin, ang yabang-yabang. Diba? Pero pag dinaw mo yung sarili mo, ay okay yung pinakausap mo sa akin, imagine mo, napaka-humble kahit kumikita na. Bakit? Kasi yun yung model na gusto ng tao eh. Diba? Kaya nga alam nyo po, diba, sa pagpo-posture ng sarili nyo, unang-una nyo eliminate yung mga negativities. Kahit sikal ka, basta negative, huwag mo na i-post. Ang dami dito, diba, sa networking. Eh, syempre, die hard, fanatic tayo ng networking. Ang gagawin natin, ipopost mo. May kaibigan ako, bakit daw networking? Ito, sinagot ko sa kanya, tablado siya. Diba? Sino mga nag-like? Yung mga kapwa mo networker din. Pero yung mga prospect, alam nyo nasa isip nila, ay kailangan pala magtabla ng kaibigan para yumaman dyan. Kita nyo po, alam nyo mga negative na yun, ang daming natutuwa. Kaya if you will look at the post, yun yun, sa model natin pag nag-post si Sir Joseph, di ba? Panay positive lang. Walang paninira, di ba? Walang negativity towards other people. Ganun lang dapat. Always positivity. Yun yung seesaw principle. Kasi pag mataas ang tingin mo sa sarili mo, next niyan bagsak eh. Pero pag mababa tingin mo sa sarili mo, lagi kang aangat, lagi kang tataas niyan. Ang seesaw principle, hindi lang yung applicable doon. Ang seesaw principle, applicable din to sa over. Ano yung over? Ang daming over eh. Overshare. Diba? Overtalk. Yung tipong magpipigil na, maglalabas na ng pera, talagang ang daming pang sinasabi. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Diba? Yun yung sinasabi ko sa inyo. Diba? Na kailan sa buhay nyo, sa pagbibuild ng network, mas pinakinggan nyo yung ibang tao. Kaya nga alam nyo po, yun yung napapansin ko lagi, whenever may magdadala, di ba, pag may, pakausap nga nito, hindi mo na nagtanong. Kasi alam mo dito, yayaman ka talaga. Kasi usap mo, milyonaryo naman pala. Tanong ka muna. Kaya tingnan nyo, di ba, pag meron kayong mga pinapa-aid, pag may mga pinapa-advise kayo sa amin, pag may papakilala kayo, malalaman nyo ito rin, measure to kung marunong yung tao na papakausap nyo pag nagtatanong muna ng mga right questions. The key to effective communication are right questions. Sir, ano bang pinagkakabalahan natin? Diba? Mamaya nagtatrabaho pala, tapos ikaw ngayon, tira ka ng tira sa mga empleyado. Kahit yung employment, ganyan. O. Diba? Tira ka ng tira ng mga CEO ng mga kumpanya, ikausap mo, CEO pala. Kaya very important na whenever we are talking to people, right questions. Yung seesaw principle, pag angat na angat ang tingin mo sa sarili mo, pagpasok pa lang kung ano sasabihin mo. Sir, pa A. O, na-experience niyo ba yun? May pina-A kayo? Apply pa A. Tapos si apply talagang rat-rat agad, banat agad.
Anong ending? Diba? Pwede naman mag-pay pa rin, pero kailangan hilutin mo tuloy muna ulit. Kaya ang importante dito, asking the right questions. If you want to be effective communicators, dapat alam niyo yung mga tamang tanong. Mamaya po, meron tayo niyan. Strategy on how to ask the right questions. Ay, hindi pala, nasa 4 pala natin yun. Nasa leap of 4. Pero later, meron din tayong mga tips na i-share, okay? So, third principle, aside sa CISO principle, ito na. Ito yung nagiging problema ng karamihang networkers. The fire principle. Ano ba yung fire? May kasabihan tayo tungkol sa apoy. Ang kasabihan po natin tungkol sa apoy, never start a fire that you won't be able to quench. Huwag ka magsisimula ng apoy na hindi mo kayang patayin. So ano po yan? As a speaker, as communicator, when we talk about the fire principle, ito po yung prinsipyo ng pagsasabi ng mga bagay na hindi mo kayang panindigan. Ano yung mga yun? Over-promises. Diba? Para makarecruit lang kung ano-ano sasabihin. Kaya huwag kang mag-uumpisa ng apoy na hindi mo kayang patayin. Kaya nga, yun ang iniiwasan natin eh. Yung paggamit ng mga term na, dito, magiging milyonaryo ka agad-agad. Magiging milyonaryo ka naman. But it will take process. Magiging milyonaryo ka naman. Kung ngayong September, 14 na direct na executive makukuha mo, milyonaryo ka nun. Diba? In fact, may mga naging milyonaryo. First month pa lang natin, 5 na agad yung milyonaryo natin eh. Diba? Kaya lang, kailangan ibigay mo sa tao yung tamang mindset. Alam nyo po, sa group namin, okay, in our previous company, sa grupo namin sa Africa, meron kaming tinatawag na Jumpstart. When we say Jumpstart, lahat po ng mga bagong members, kinakausap namin one-on-one. Take note, one-on-one, hindi grupo. Bakit? Kasi bawat isa dyan, iba-iba ng mindset eh. Sa Jumpstart namin, sineset namin yung right expectation. Paano ba iset yung right expectation? Number 1, unang tanong agad namin sa kanila, how much do you want to earn? Okay? So yun yung unang tanong. Magkano ba yung gusto mong kitain? In fact, every time I talk to people, yan yung unang kong tinatanong lagi agad eh. Diba? Pag nakikipag-usap ako, yan yung unang ko laging banat. Diba? How much do you want to earn? Magkano ba yung kailangan mo every month? Diba? Alam niyo po yan. Yan ang pinakamagandang question. Bakit? Kasi pag tinanong mo yan, na-assess mo agad yung cash flow ng kausap mo. Paano mo na-assess yung cash flow? Pag sinabi ng kausap mo, gusto kong kumita ng 50,000, most probably, mga 20, 25,000 lang kinikita niya per month. Bakit? Kung kumikita na yung 50,000, gugustuhin pa ba niyang kumita ng 50,000? Siyempre, hindi na 100,000 na. So, alam mo, yung mga ganun, medyo pang-associate level yun. Diba? At least alam mo na agad yung expectation. O pagka ang tao, kinausap mo, magkano gusto mong kitain? 1 million per month. Ay, gusto mo palang 1 million, mag-executive ka. Diba? Ibig sabihin, doon pa lang, na-assess mo na kung magkano yung cash flow ng kausap mo. Subliminally, you are assessing the cash flow. Okay? Kaya po yun yung una namin tanong, how much money do you want to earn? Pangalawang question namin, how long? Gaano katagal? Halimbawa, gusto mong kumita ng 1 milyon. Gaano katagal mo gusto mong kumita ng 1 milyon? Diba? Setting the right expectation eh. After that, pagtapos namin tanongin kung gaano katagal, ang tanong namin, how much, diba, of your time do you want to spend? Gaano karaming oras yung i-spend mo araw-araw? Halimbawa, ang kaya lang ng kausap mo, 1-2 oras lang kasi part-timer lang. Ay, hindi pwedeng in 2 months time, milyonaryo ka. Kung ano po, siniset agad natin yung right expectation. Then after that, tinatanong namin, diba, how do you want me to assist you? Paano mo gustong i-assist kita? Option A, I will celebrate you when you are up, but when you are down, I will be lenient. When we say lenient, ito po yung kakalma lang ako. Pag down ka, hindi kita kakukulitin. Yun yung isang option. Or pangalawang option, pagka nagsasucceed ka, isi-celebrate natin, pero pag down ka, kukulitin kita. Ipupush kita lalo. Diba? Doon pala makikita nyo kung ano yung level of commitment ng kausap nyo. Alam niyo po, may pinipirmahan kami nun. Halimbawa, gusto niya option A, yung hindi siya kukulitin. Fine. Pero pag pinili, option B, expect mo na kukulitin kita ng kukulitin pag hindi ka nakakapag-produce. O pagka nagreklamo, bakit mo ba ako lagi kinukulit? Tingnan mo, pumirma ka dito. May kontrata tayo eh. Communication. O ito po, isa sa ituturo ko. Ito po yung ginagamit ko. Madalas, whenever I talk to people, the trap market approach. Ano ba yung trap market approach? When we say trap market approach, ang ano ko dito, ang
Ang ginagamit kong illustration dito, parang sinako mo yung kausap mo tapos nilagay mo sa likod ng sasakyan tapos sinarado, kilulong mo gano'n. Paano sila itatrap? Yun nga, number 1 question. Ang question lagi, kasi mahirap dito, hindi natin alam kung paano tanungin yung right question eh. Diba? Lagi ko, tingnan nyo, pag may mga kausap ako, lagi kong exercise, sige, recruiting mo ko. Diba? Pagka sinabi ko sa kanila yon, ang madalas naririnig ko, kahit dito na sa Ascendra, gusto mo ba ng extra income? Side hustle? Side business? Alam mo yung tawag ko sa mga yan? Phased out term. Phased out na yung mga salitang yan. Pag sinabi mo yung salitang yan, X agad yan, networking yan. Kaya ako, ang una kong tanong lagi, how much money? Diba? O pare, usap tayo. Ito lang, prank ka na, diretsahan na, ayoko sayangin yung oras mo. Magkano ba sa tingin mo yung kailangan mo every month? Alam niyo, pag tinanong niyo sa tao, kahit sila maiistan eh. Marami sa atin, gusto niyo mamang, pero hindi alam kung magkano kailangan natin every month. Diba? Pagka gano'n ang ano yan, pag hindi makasagot, gusto mo ba tulungan kita? Calculate natin lahat ng expenses mo. Magkano yung mga bayaran mo sa pamilya mo, di ba? O tapos, yung 3 wallet lang, magkano yung essential, magkano yung expenses mo. After that, magkano yung gusto mong ipon per month. Dagdag natin. Okay? After that, magkano yung gusto mong pang-enjoy ng family mo per month. O halimbawa, ang figure na binigay ng tao, 70,000. 70,000. So ito pala yung kailangan mong kitain every month. Ngayon, this is my next question. How? Siyempre, siya na hindi niya kinikita yan, hindi niya alam. Diba? Paano? There are 3 basic options. Alam mo, may 3 option kasi. First option, hanap ka ng trabaho. Kaya lang, this is my question. Anong klaseng trabaho yung magbibigay ng ganitong sweldo every month? Especially sa Pilipinas, kung hindi specialized yung position mo. Mostly niya, kikitain mo sa ibang bansa. So yun yung problem sa employment. Medyo mahirap to. At saka yung time mo, mako-compromise. Number 2, kaya nga, bukod sa business, ang second option ng mga tao, bukod sa employment, ang second option ng mga tao, they are starting their own business. Ngayon, sir, sa pag-i-start ng business, magkano sa tingin mo kailangan natin? Kailangan i-steer nyo na agad yung problem, laging ini-emphasize nyo. Sa pagtatayo ng business, alam mo ba sir, gagastos tayo ng 12 to 15,000 para sa business registrations. Business registrations pa lang yun. Gumastos ka ng 15,000, may business ka na ba? Wala pa, business papers pa lang yun. Pangalawa, rerenta ka. Pag nagrenta ka, pag business yan, pag commercial space yan, ang renta, di ba pagka-renta ng bahay, 2 months, 1 month lang eh. 2 months advance, 1 month deposit. Di ba? Or di ba ganun eh. Pero pagka business, normally yan, pinakamaliit na makukuha mo, 3 months advance, 3 months deposit. So, ibig sabihin, sir, pag nagtayo ka ng business, bayad ka na agad ng 6 na buwan sa pwesto mo, paano kung after 2 months, nagsara ka? Emphasize yung problem. Para babalik at babalik doon. Imagine mo, 15,000, wala ka pang business papers pa lang. Rumenta ka 6 months. Ano ba? Yung mga machineries and equipments na kailangan mo. Sabihin natin, sir, kalahating milyon para makapag-start ng business. So, this is my question, may kalahating milyon ka ba ngayon? At kahit may kalahating milyon ka, hindi guaranteed nakikita ka ng 70,000. Bibigyan ko kayo ng basic computation. Alam niyo po ba na ang mga businessmen, okay, ang ROI, ang basic ROI niyan, 5 years. So, ibig sabihin, kung may kalahating milyon ka, divide mo sa 5 years yun, 100,000 per year. Kung i-divide mo, kulang-kulang 10,000 per month ang kita. So, ibig sabihin, after 5 years, saka ka palang pwede kumita ng 70. Yun ay kung hindi magsara ang business mo. Kita niyo po kung paano kayo nakikipag-communicate, kung paano na-emphasize yung problema. Listen, makinig kayong maigi. Importanteng tumaas yung level natin. Importanteng hindi na lang puro baliwan ginagawa natin sa Ascendra. Importante na hindi lang market ang alam natin, pati how to market dapat alam natin. Kaya ako tinuturo sa inyo to. Diba? So, ibig sabihin, sir, employment, mahirap. Sa business, magastos. Hindi ka pa sure. That's why there's a third option. Alam niyo, may pangatlong option eh. Yung pangatlong option, entrepreneurship. Nag-i-innovate ang mundo eh. And alam niyo, habang nag-i-innovate yung mundo, ang nangyayari, may mga certain way tayong nag-discover. Kagaya yung may mga sasakyan, ginagrab nila. Entrepreneurship yun. Nakakapag-start ng mga small-scale business na online lang. Entrepreneurship yun. So ngayon, sir, kung pipili ka, okay, kung pipili kayo,
Ano yung pipiliin mo? Employment, business, or entrepreneurship? Entrepreneurship. Ngayon, ito ginawa ko. Siya pumili nun entrepreneur. Papapiliin nyo. Pag sinabing employment, hindi na nagkatrabaho. Diba? Pag sinabing business, diba? Hindi maglabas ka kalahating milyon ngayon, negosyo tayo. Pag sinabing entrepreneurship, alam mo ba, may nakita akong magandang form of entrepreneurship ngayon. 2 months pa lang yung company. Okay? Ascendra International. Tsaka yung naibagsak yung turbo na presentation. Makita nyo, alam mo, para ka nakikipag-boxing. Sa communication, para ka nakikipag-boxing. Para ikaw ang magwagi sa communication, kailangan ma-corner mo siya sa corner na hindi siya makakatakas. Yan yung ginawa natin sa trap market approach. Malinaw po? Yes. So, pwede niyo po yung idagdag sa mga arsenal niyo. Pwede niyo yung idagdag at gamitin every time you talk to people. At least, umaangat ng konti yung degree natin. Hindi na lang alam mo yung market. Kasi alam niyo po, bihira yung mga taong nakikita ko how to know marketing eh. Karamihan sa ngayon pa lang, honestly ang level pa lang talaga natin, kaya alam lang natin yung market. Kaya kuha tayo ng kuha ng PE, pero pag nalaman mo how to market, wala na. Alam niyo po, ito, ang mahirap lang dito yung level 2. Kasi pag naabot mo na yung level 2, matik ang bilis na sa'yo abutin yung level 3. And alam niyo po, ito yung pinakamahirap na gap from level 1 to level 2. Kaya nga alam niyo po, yung nakakasurpass lang ng gap na yan, yung mga tao na willing talagang matuto. And you are very fortunate kasi inaangat na po ng Ascendra yung level natin. From the first degree to the second degree. Okay? That is the FIRE principle. Next one, okay? We have the cassette tape principle. Yung mga bata hindi na mga nakaka-relate dito eh. Okay. Yung cassette tape po, sa mga bata hindi nyo na alam yan. O sino lang dito yung mga nakaabot ng cassette tape? Marami pa rin naman. Diba yan yung may side A, side B, diba? Sa side A may music, sa side B -1. Oh. Kung naalala nyo po sa cassette tape, ano pong napapansin nyo sa cassette tape? May 2 butas po yan, di ba? Ano yung nanonotice nyo sa 2 butas? They move at the same direction at the same time. Parehas ang direksyon, parehas yung movement. Hindi pwedeng magkabilang direksyon, hindi pwedeng parehas palabas. Pag parehas palabas, pigtas yan. Pag parehas paloob, buhol yan. Di ba? Maglulus yung tape sa loob. So, ibig sabihin, ang behavior ng cassette tape, dapat yung 2 bilog dyan, parehas ang direksyon, parehas ang movement. Alam niyo po, as networkers, tayo po yung cassette tape na yan. There are 2 holes, 2 umiikot sa atin, yung mind and yung mouth. Ang 2 butas sa atin, yung mind and yung mouth. Ibig sabihin, kailangan yung bibig mo at yung utak mo umiikot ng parehas na direksyon at parehas na speed. Hindi pwedeng yung direksyon ng utak mo, ang ganda ng Ascendra, pero yung bibig mo, ang pangit ng lumalabas. Mahirap yun. Talent yung ganun. Diba? Yung masaya ka, pero hindi halata. In fact, ako po nagda-diet, matagal na, pero hindi lang halata eh. Diba? May mga ganun eh, nagda-diet. Ba't tumatawa? Lalaki ka. Diba? Kung mapapansin nyo po, diba? Kung mapapansin nyo, kailangan yung utak mo at yung bibig mo, parehas ang direksyon, parehas ang speed. Hindi pwede na yung utak mo ang bilis, yung bibig mo ang kupad. Pag ang bilis ng utak mo, ang bibig mo makupad, useless yan. Sayang naman yung bilis ng utak mo, hindi na i-execute ng bibig mo. At pag ang bibig mo naman, ang sobrang bilis, ang dami kong kilala nito. Ang bilis ng bibig, yung utak ang kupad. Senseless lahat ng sasabihin mo. Diba? Dalawa naman choice mo yan. Pag mabilis ang bibig, makupad ang utak. Senseless. Pag mabilis ang utak, makupad ang bibig, useless. Gusto niyo ba maging useless? Eh, lalo mas ayaw niyo maging senseless. Kaya dapat i-practice natin yung speed ng utak, yun din ang speed ng bibig. Ang question, sir, paano? Paano na? Kasi sir, ang ganda lagi lang nasa isip ko. Yung problema ko, pag may kausap na ako, biglang maalala ko, meron pala akong di nasabi. Diba? Pagtutok ako sa Zoom, pinagandaan ko ng matagal. Tapos, na-realize ko, may kulang pala akong sinabi. Na-experience niyo po yun? Yes. Alam niyo po, pag nangyari sa inyo yun, the best thing na gagawin niyo, ulitin lang. Pagka hindi mo nasabi lahat ng gusto mong sabihin sa Zoom, mag-ulit na ng presentation sa Zoom. Sabihin mo sa upline mo, pa-schedule ka ulit. Ang problema niya, pag yung upline mo, ayaw ka nang schedule. Ibig sabihin sa upline yun. Sa yung presentation mo. Pero hindi, alam niyo po,
Walang magic sa cassette tape principle, okay? So sa cassette tape principle natin, yan yung mind and mouth, okay? Mind and mouth moving in the same direction at the same speed. So sa cassette tape principle po natin, walang sikreto, walang magic. Ang kailangan practice. Oh. Sir, paano yan? Wala naman ako nakakausap. Kasalanan mo yan. Ibig sabihin, wala ka nakakausap, wala ka pinoprospect. Kaya nga yung rejection, di ba? Tinuturo natin lagi yung rejection. Rejection is very important. Kakampi natin ang rejection. Hindi natin kaaway. Di ba? Kaya nga pag ako nagtanong, sino yung mga hindi pa nare-reject? Pag may nagtaas ng kamay, matik, di ka pa nare-recruit. Practice. Ulit-ulitin nyo lang. Naalala nyo kanina, anong sinabi ko sa Know Your Market? Anong power yon? Sino nakakaalala? Sa market natin, anong power yon? Cognitive power. Ibig sabihin, pag inulit-ulit mo, nalalaman mo na kung ano yung tama at ano yung mali. Bakit kaya kinausap ko tapos hindi siya, ano kaya yung mga mali na sabi ko? Diba? Hindi ko po masasagot yan kasi kayo nakikipag-usap eh. Kailangan kayo mismo nare-recognize nyo yan. Pag wala kang cognitive power, hindi ka makakapag-adjust. Maliwanag po. Yes! So ngayon po, before we end, marami nang umiti. Oras na ba? Okay. Oras na ba? Yun, saktong-sakto, 8:21. Yan. So we have the story crafting blueprint. From struggle to flight. Okay? Your story is your runway. Before people board your opportunity, they need to know where you came from, what lifted you, and why you now fly. Okay? So lagi niyo pong tatandaan, kailangan yung story crafting mo. When we say story crafting, every time you talk to people, dapat malinaw kung ano yung storya. Okay? So this is the practical tip and practical application. Ito po, napakasimple lang nito. And ako po, hindi ko na po para palalimin ang gusto to. Kayo na po yung magpapalalim sa sarili nyo nito. Ibig sabihin, you can write this down. Whenever you talk to people, you can develop this. Okay? So ano po ba yung story crafting? Okay? Craft your flight story. The power of storytelling. Number 1, the struggle. Alamin nyo muna kung ano yung struggle ng ibang tao. Kasi ang mahirap, kaya ngayon yung kailangan sa asking the right question eh. Ano yung struggle nila? Kasi po, hindi sila makaka-relate sa inyo if you don't know the struggle that they are experiencing. Diba? Ang struggle pala ng kausap mo, sobra-sobra yung pera nila. Tapos ikaw, ang sinasabi mo, diba? Kulang, kapos, diba? Kailangan alam mo. Ano yung struggle? Minsan may mga taong nagjo-join dito, na kaya lang naman nagjo-join dito, hindi naman dahil sa pera, may pera naman eh. Kaya nagjo-join dito dahil time freedom yung gusto. So ano yung babanatan mo? Pera pa din. Hindi na, time freedom na. Kaya dapat, alam niyo yung struggle. Oh, right now, ano yung pinaka-common na struggle natin? Oh, question ko dito, sino sa inyo yung mga networkers na from before, taas ang kamay? Ibig sabihin, ang dami dito na talagang nag-network na. And we share the same struggle. Bakit? Kasi karamihan ng mga network na pinanggalingan natin, hindi sustainable. Kaya nga compelling story sa atin, pare-parehas, na nagkaroon na ng sustainability ang network. Nagkaroon na ng clarity. Dito yung network, meron na tayong asset training. Hindi na ito, yung pag tinanong mo kay upline, upline, ano ba yung sikreto ng pagyaman? Eh yung upline mo nakachamba lang rin. Ang hirap kaya ituro ng chamba. Diba? Eto, pag tinanong, ano ba yung sikreto ng success? Dapat, alam mo yung mindset, alam mo yung motive, may check-in, may lipo, eh na, wala ka ng problema. Diba? So, ibig sabihin, yung struggle, dito, kaya pare-parehas tayo, kaya ang ganda ng galaw natin because we move the same mission eh. Yung struggle, pare-parehas. Sino dito nanggaling sa mga hindi sustainable na kumpanya? Oh, diba? Ang dami. Yung iba, ayaw lang magtaas ng kamay, nahiya pa eh. Ay, tayo lang naman. At saka yung libo-libong nanonood sa mga live natin. Okay, that's the struggle. After that, yung iba kasi after struggle, tinatapos na. Pagkatapos, ay oo, ganyan yung problema, alam mo solusyon dyan. Ganun agad, hindi. Ang maganda niyan, yung struggle, alam niyo po, ito yung ginagamit ng mga commercial. By the way, ayan, what was your hardest moment before joining this mission, di ba? Ayan po yung ilan sa mga tips, financial struggles, uncertainty about your future. Ito naman yung kadalasan talaga na reason eh. Di ba? Feeling stuck in a job or lifestyle you didn't want. So yan po yung struggle, okay? Your mess. After that, okay, ano yung kasunod? So ginagawa po natin to para every time nag-share kayo sa tao, maayos yung story nyo,
alam nyo rin yung story ng tao para alam nyo how to enter, di ba? Paano papasok sa kanila. Next, after the struggle, okay, ang kasunod po natin dyan, ayan, after the struggle, the steer, awakening emotion. Ang maganda nito, pagtapos mo malaman yung struggle, magbigay ka pa ng konting detalye. Oo nga eh. Alam mo, lalo na kung nakaka-relate ka, di ba? Oo nga eh, alam mo, ang hirap eh. Tapos, ito pa imaginein mo, di ba? Yung alam yung kausap ko, walang time freedom. O di ba? Nagtatrabaho, ang hirap. Ito pa ang problema dyan. Ang dami pa nating mga katrabahong siksik. Di ba? Kung pagka problema na, dinagdagan mo pa ng problema. Ang ano dyan, alam niyo po ba, yan ang ginagamit ng karamihang mga commercials. Advertising technique yan. Diba? Ito si ganito. Ito ang kanyang problema. Tapos, diba? Talaga nagbibigay ka pa ng details tungkol sa problema. Bakit? Kasi pagka mas lalong na-emphasize yung problema, mas lalo kong nangangailangan ng solusyon. Diba? So, pagkatapos niyan, after, ayan, by the way, yung sa steer pala natin. So, ito po Okay. Awakening emotions. Steer the emotions by highlighting what was at stake. Diba? What pain were you running from? What dream did you almost give up? What kept you awake at night? O yan. Talagang papalalimin mo pa yung problema. Di ba kanina nga? O di ba sabi ko, una ang problema ng kausap kung paano kikitain yung gusto niyang kitain. Pangalawa, dinagdagan mo pa siya ng problema. Employment, di mo kikitain yan. Pagtayo ka ng business, kikitain mo pero hindi ka sure. Ang laki ng gastos. Di ba? Kita niyo po, kumbaga yung problema, mas maganda kung talagang nakukonek-connect mo siya palalim ng palalim. Bakit? Kasi nga magbibigay ka ng solution eh. Ibig sabihin, trap market approach, ang ginawa mo talagang hinukay mo yung, di ba? Humukay ka ng napakalalim na hukay na yung kausap mo mahirap na umahon. Ikaw yung mag-aahon sa kanya. Di ba? So, ngayon, after the steer, okay, after the steer, ang kasunod niyan, yan na, the shift. Moment. Ano yung ginawa natin kanina? No? Kapag-usap tayo, di ba? O yung naghirap pag-business, pagka-employment, di rin. Kaya nga, may another option na uso ngayon. Ano? Entrepreneurship. Aha! Yun pala. Okay, ganun lagi tayo pag nagbibigay ng solution. Huwag mo automatically ibigay agad. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin, alam mo solution dyan. Networking. Ako, sabi ko na nga, networking. Diba? So, kaya tayo, hindi mo na networking, entrepreneurship. Anyways, alam niyo po ang kagandahan sa Ascendra, when people attend our AI forum, pag umattend yung tao sa AI forum natin, alam niyo po maraming nagko-comment na hindi nila maramdamang networking tayo eh. Kasi talagang financial literacy lang yung pinuturo natin. Diba? So yun yung tamang flow ng, alam niyo po, dapat nga proud tayo sa AI forum. Alam niyo yung AI forum natin, this is intelligently and meticulously crafted. Yung pagkakakraft ng AI forum natin, ibang-iba sa mga kumpanya. Umattend kayo, maghanap kayo ng iba't ibang kumpanya. Diba? Pag tumayo yung speaker, masasabihin ng speaker, ako, 5 years na ako sa networking. Diba? Puro ganun. Tayo iba. Kaya nga, ang introduction natin madalas, diba? Hindi po kami ang importante dito. Kayo ang importante. At dahil kayo ang importante, may importanteng tanong ko sa inyo. Gusto mo bang umasenso? Ganun lang, yun lang yung intro. Diba? Ang hirap, ang haba ng intro. Sa sobrang haba ng intro, next na lang tuloy sa slides. Gusto na yung oras. Natutulog na yung nakikinig. Sa mga previous companies, ganyan. Kailangan kasi baliwin mo. Walang sistema eh. The lack of system, anong pinangko-compensate? Kailangan makultura talaga. 2 hours, 3 hours ka mauupo dyan hanggang di ka magpipay, hindi ka tatayo dyan. Ganun eh. Sa Ascendra, hindi na ganun. 45, tingnan nyo po, yung AI forum natin kahit 7 PM yan, 8 PM tapos na yan eh. Pansin nyo po, kasi yun yung mindset natin sa mga speakers natin on how to do the AI forum eh. Kaya, diba, tingnan yung pagkatapos ng tanong, diba? O malamang ang iniisip nyo sa pag-asenso tungkol lang sa pera. Hindi po. It's not just about financial, diba? Pwede ka rin umasenso to your health or skills and knowledge. Diba? O after that, ngayon, ang tanong ko po, kung gusto nyo umasenso, anong mas masarap? Umasenso mag-isa or umasenso ng makeup partner? Diba may picture doon? Siyempre, ang masarap umasenso ng makeup partner. Introducing Ascendra International ang partner mo sa pag-asenso. O pagkatapos nun, sino yung mga founders natin, tapos yung 3 kayo na agad. Ang ganda ng pagkakamodel nun. Alam nyo kung bakit bakit hindi tayo nagagandahan? Kasi hindi pa natin alam kung paano. Kaya nga aral muna, mag-present ng present. Kaya nga meron tayong educational system eh. Kaya nga, di ba, hindi pwede magtrabaho yung mga kinder, yung elementary, yung high school.
Kailangan may skill ka munang alam bago ka magtrabaho. Hindi ka pwedeng magdoktor na ang alam mo lang science, biology lang ng high school. Eh, dami kasi sa atin, doctorate na agad ang gusto eh. Kausap na agad, training na agad. Diba? Tapos yung mga basic ng presentation hindi alam. Kaya nga ako alam nyo, pag may makikita ako in fact, if I have time, makikita nyo ako madalas nasa likod eh. Nakikinig din ako ng mga trainings eh. Bakit? Kasi alam nyo, if you want to really do well in this business, yun yung mga tao na kailangan talagang pumating at uhaw na uhaw sa knowledge. Walang taper na muna. Kailangan natin ma-absorb mo yung knowledge kasi ibang-iba na nga yung galawan sa asentre. Okay? The shift, the aha moment. After the shift, okay? So yan yung shift. Okay? What realization changed your perspective when you discover the business? Okay? Nakakita ka ba ng new path? Diba? Na-realize mo ba na you could help others? Did you discover a supportive community? Okay? So yan po yung mga questions. Alam nyo, hindi po kayo nakakulong lang, nakakahon lang dito ha. You can add your own. Pwede nyo pag-usapan sa grupo nyo. So you are free to take pictures para pag sa grupo nyo na, especially yung mga leaders na nandito na, ibabagsak nyo na yan sa grupo nyo. Yan. Sir Mark, yan. Sir Adrian, sa mga grupo nyo. Yan, bagsak nyo na yan. Okay? So next, after the shift, ang kasunod niyan, ayan na. Okay, ito na. Ang importante. Ang ibibigay mo na yung solution. Okay? The solution. Ano ba yung mission natin? Okay, so yan na. Ibibigay mo na yung solution. Okay, so sa solution natin, ano yung mission? What problem do you now solve? Who do you serve? Okay? So yan po yung solution. The mission. And then after knowing the solution, okay? After knowing the solution, okay, ito na, yung dulo. Hindi pwedeng nabigyan mo lang ng solusyon. Ang karamihan, kaya bitin yung galaw natin, bitin yung presentation natin, kasi dyan tayo napuputol. Pagkatapos mo magbigay ng solusyon, hindi ka nagbigay ng steps. So, importante din yung steps, okay? So, the steps, okay? The boarding path to your audience. Ano ba yung kailangan mong gawin? Diba? Kaya nga, importante yan. Ano yung kailangan mong gawin? Ano yung steps? Diba? So, simulan na natin. Ganun lagi. Okay, di ba? Alam niyo po, every time I do speech, nag-i-speak ako, especially pagka yung mga kagaya ng AI forum, yung mga business presentation, alam niyo po yung dulo ko lagi, ito yung madalas kong ginagamit. O pwede niyo rin ito magamit, this is application din. Dun sa areas natin. Okay, ito yung lagi kong ginagamit. At lagi kong sinasabi, every time I do speeches, talks, ang dami, thousands of people na yung nakapakinig sa akin. But there are only two kinds of people. Dalawang uri lang ng tao ang meron. Number one, yung mga tao na gumagawa ng excuses. Ang ganda ng opportunity pero lagi may excuse. Ang ganda kaya lang wala akong time, kaya lang wala akong pera, kaya lang hindi ko linya yan. Yun yung unang klase ng tao. Pangalawang klase ng tao, di ba, those people who make a way. Ay, wala akong pera pero gagawa akong paraan. Wala akong time pero magagawa ako ng time. Hindi ko linya yan pero aaralin ko yan. Tapos ang ginagawa ko, tinatanong ko sila. So sa dalawang uri ng tao, those people who makes way and those people who makes excuses, anong klaseng tao kayo? So, yun yung magandang compelling doon, di ba? Pag nag-i-speak ka, pero pag may kausap kayo, dapat steps agad. Kaya nga ang maganda rito, alam niyo yung essential account monitoring natin, meron tayo essential account monitoring eh. Paano matatarget yung essential? Pagkatapos nun, ilatag nyo agad yung essential account monitoring. Ikaw sir, magkano ba yung kailangan mong kitain? What yung kailangan target dyan? Pagka binigyan mo sila ng steps na ganun, payin yan. Diba? Kasi binigyan mo na agad ng programa eh. Hindi pa nag-join, binigyan mo na agad ng programa eh. Okay? So yan po yung storytelling. Okay? The power of storytelling. Ako po, ito na. Yung sinabi ko kanina, may isi-share po ako sa inyo. Okay lang po ba? Yes! Last 10 to 15 minutes na lang. Okay? So yung isi-share ko po sa inyo yung ginagamit ko laging method. Kung napapansin nyo po, pag nakikipag-communicate ako, pag nakikipag-usap ako, pag may pinapa-advise kayo, ito po yung lagi kong ginagamit na method. Meron po akong ERL method. Wala po ito dito sa slides natin, kasi po, sariling na to, kumbaga sariling tip ko na po ito sa inyo. Okay, this is your takeaway. Yung ERL po, okay, yung E, that is emotion. Alam nyo ba na people are not using logic whenever they buy. They use emotion. Tignan nyo po. Diba? Karamihan ng mga brands, pagka pinag-usapan ng Coca-Cola, ano binibenta ng Coca-Cola? Hindi po soft drinks yan. Ang binibenta nila happiness.
Kaya nga pag makita mo yung commercial ng Coke, sama-sama yung pamilya, diba? Tapos pag nagbukas ka ng Coke, yung tipong kahit pork chop lang yung kinain mo, parang lechon, diba? Pag sinamahan mo ng Coke, they're selling happiness. Pagka Nike ang usapan, diba? They are not selling shoes. Ang binibenta nila, motivation, diba? Just do it. Yung tipong pag ito sinuot mo, ito sinusuot ng mga champions. Kaya nga, sino yung mga model nila, diba? Mga Kobe Bryant, diba? LeBron James. Ang binibenta nila, motivation. Ang Apple, diba? Tingnan nyo. Ngayon, pagkausapang cellphone, pag naka-iPhone ka, talaga, kaya nga nung isang araw, nung nagkaroon tayo ng gadget shopping, nagulat ako, daming bumili ng iPhone, no? Iba kasi pag naka-iPhone ka eh. Anong binibenta ng iPhone? Cellphone ba? They're not selling cellphone. Ang binibenta ng iPhone, exclusivity. Exclusive. Pag naka-iPhone ka, exclusive lang kung ano yung mga apps, kayo lang meron yan. Hindi ka kaya pag Android, lahat ng klaseng Android, meron yan. Sorry sa mga naka-Android, ha? Ano naman cellphone binibenta? Hinaano ko lang po kung ano yung binibenta ng mga produkto. O yan, mag-Apple na kayo bukas. So, next. Diba? Ang Rolex, they're not selling watch. Ang Rolex hindi nagbebenta ng relo. Rolex is selling luxury. Diba? Kasi po, pagka gusto mo lang tumingin sa oras, minsan marami sa atin hindi na sanay tumingin ng relo eh. Ako pag titingin ng oras, sa cellphone na lang ako natingin. Mas madali makita yung time sa cellphone. Ang Rolex hindi mo binibili para alamin yung time. Ang Rolex binibili mo para ipakita yung status sa ibang tao. Yan. O, kaya ito yung next question ko, di ba? Dapat alam mo kung ano yung emotional counterpart ng binibenta mo. Ang tanong, anong binibenta sa Ascendra? Marami sa atin, hindi alam kung anong binibenta natin. Pag tinanong mo, isasagot, binibenta mo yung company. Binibenta mo yung mga owners. Binibenta mo insurance. Diba? Binibenta mo barley. Kung barley lang binibenta mo, ang daming may barley sa Pilipinas, maniwala kayo. Barley is the new coffee. Marami sa atin hindi alam ang binibenta eh. Alam niyo po ba ang binibenta niyo sa Ascendra? Yes. Diba? Ang binibenta po natin sa Ascendra, hindi ang mga yan. Ang binibenta mo sa Ascendra, ano? Hindi lifestyle, pag-asenso. Nandun na nga sa tagline, yun ang tagline ng Ascendra. Ang partner mo sa pag-asenso. Eh ngayon, hindi ka naman mukhang asensado. Nabenta mo ba? Titignan ka ngayon mula ulo hanggang paa. Asenso, hindi ka naman mukhang asensado. Paano may bibenta sa akin yan? Kuha niyo po. Kaya yung iba, ang galing-galing mag-present, kaya lang hindi nakaka-pay in. Bakit? Kasi hindi mo kang asensado eh. Ikaw na nga, hindi mo kang asensado, nagturo ka pa kung paano umasenso. Kuha niyo po. Kaya nga ano yung lagi kong tinuturo sa inyo, network marketing is not a way of doing business. Ang karamihan kasi sa atin, Google ang alam. Diba? ChatGPT ang alam na network marketing is a way of moving product from distributors to distributors, blah, blah, blah. Hindi. Ang network marketing is a way of life. Paraan ng pamumuhay ang network marketing. Kaya pag hindi mo ito ginawang paraan ng pamumuhay mo, hindi mo nabibenta yung dapat mong ibenta. Kailan kayo nakakita, bentahan ng cellphone, damit yung naka-display. Kailan ka nakakita, barber shop. Diba? Barber shop tapos mga cellphone yung naka-display. Kung ano yung binibenta mo, dapat nakikita sa'yo. Kaya ibig sabihin, kaya nga ako, napapansin niyo, pag meron ako nakakausap sa inyo, kino-compliment ko yung forma. Uy, ang ganda ng forma mo ngayon ha. Ibang-iba ka na. Kagaya niya, nagkaroon kami ng mentoring neto nila, ni Boyet, tsaka ni Landy. Sabi ko, alam niyo kung bakit ang hirap minsan makapaniwala ng tao? Kasi kung ano tayo sa previous company natin, pagtalo natin forma, ganun, salita, ganun, walang nagbago. Pero try nyo, pag may nang konting nagbago dyan, sunod-sunod, meron dito yan, tama-tama si Leonard, ayan. Ito si Leonard, isa to sa mga mini-mentoran ko eh, pagdating sa ganun. Sabi ko, iba kasi mga damit nila before, sabi ko mukha kayong hindi magbi-business. Unti-unti upgrade natin. Alam niyo po sila mismo, ito qualifier to ng gadget eh. Sabi niya, sir, wala nung sinunod ko yung payo mo, ang dami mga nagtanong na tao kung ano yung business ko. Kasi nga, asenso yung binibenta mo eh. Diba? Naalala ko, meron ako napanood ng bata ko. Yung Bubble Gang, alam niyo Bubble Gang, diba? Meron ako napanood dun sa Bubble Gang, si Michael B. Inoperahan ng doktor kasi may bukol siya dito sa tagiliran.
inoperahan kidney, liver. Ito, comedy lang naman, nakahating hindi mangyayari. Pero inoperahan yung kidney, yung liver, yung lungs, inoperahan lahat. Kaya ang nangyari, wala, hindi na pagaling. Sabi ng doktor, may taning na yung buhay mo, 1 linggo na lang. Ginawa ni Michael B. Tsaka ng asawa nila, pumunta na sila dun sa nagsusukat para sa barong na susukin niya sa kabako niya. Pagsukat, nung sinusukatan siya, sabi nung nagsusukat, sabi niya, sikitan mo pa, gusto kong masikip. Sabi nung nagsusukat, buti hindi ka nagkabukol sa tagiliran, gusto mo pala masikip. Imagine mo, dami na naoperahan ng buong katawan. Ang problema lang pala, kaya nagkabukol kasi masikip yung laging sinusukat. Alam niyo, minsan ganun tayo, complicated. Ano kayo mali sa akin? Ano kayo galing ko naman mag-present? Alam mo, problema lang pala, forma mo, hindi ka panipaniwala. You're not selling the emotion. Diba? Kaya nga ako, yan, yung mga idol ko, yung mga nandyan sa likod, yung mga downline ni Kim Lafrosa, yan, sila Enzo, sila Ian, si Sir Adrian. Sa sobrang pogi nito ni Sir Adrian, nung nag-CR kami doon, nung nakatabi ko siya sa urinal, sabi ko, karangalang makatabi ka sa SM. Karangalang makatabi ka sa pamili. Diba? Ganun dapat. Ibig sabihin, sir wala naman akong kahit wala kayong kakausapin, whenever you're going out, whenever you're going to the office, practicein nyo na kailangan yung pag-asenso, kitang-kita sa inyo. Because you are selling emotion After bumili ng tao sa emotion, pansin nyo, di ba, yung mga nasa mall, karamdaman nyo ba, bumili ka, nabudol ka, tapos pag-uwi mo, tsaka mo nilang pinapaniwala yung sarili, hindi, kailangan ko ito Kahit hindi mo siya kailangan. Diba? So, kung gusto nyo maging effective, diba, always sell emotion. Pangalawa, ano yung R? Ano yung R? Okay, aside sa emotion, people look at results. Resulta. Pagka nagbenta ka ng, alam niyo yung pampaganda ng katawan, yung mga protein, whey protein, di ba? Try mo, yung makita mo whey protein. Tapos dito sa kabila, isang maskuladong lalaki na umiinom ng whey protein. Ano mas bibilin mo? Yung whey protein o yung maskuladong taong hindi mo naman alam yung brand? Pero, mas bibilin mo yung bakit? Kasi resulta na yun Guess nyo po, kaya kami kasabihan tayo sa marketing, sa advertising, do not sell the drill, sell the whole. Huwag mong ibenta yung drill, di ba yung pambutas, ang ibenta mo yung butas. Bakit? Kasi pag yung butas ang nabenta mo, ibig sabihin yun yung resulta, kailangan ko ng drill. O, paano po nangyayari sa atin yan? How does it happen whenever we are communicating? Karamihan po sa atin, whenever we are talking to people, di ba, isasabihin mo pa sa kanila kung ano yung mga kailangan pagdaanan. Kahit sa mga online, yung mga onliner, di ba? Proud na proud ka, nasa labas ka, bibig mo yung mga product at dami-dami. Tapos, hashtag mo, lifestyle. Hindi lifestyle yun. Ibig sabihin, napapasok sa utak ng mga tao, ay, kailangan pala, para yumaman ako, maglako din ako ng products. You are not selling the result, you are selling the process. Kaya nga, if you really want to market, dapat yung resulta. O, halimbawa, nasa lapit-lapit ng Shangri-La dito. O, ang dami mga gandang coffee shop doon. Diba? O, picture ka lang. O, lifestyle. O, nakaupo ka sa coffee shop, tapos nag-enjoy, diba? Business with pleasure. Kung mga ganyan na post lang, marami magtatanong sa'yo kung anong ginagawa mo. Huwag yung mga gagawin mo, pag-post mo, lifestyle. Ganito kami sa Ascendra, may turbo, may essential, may sponsor, may enjoyment. Sinabi mo na lahat. Diba? Resulta lang, kailangan ng tao, resulta. Kaya nga, ang lakas ng effect ng mga check-in natin, diba? And last, ito na. Ito yung pinakagusto kong technique dito sa ito yung pangsara ko lagi. Whenever I talk to people. Okay? Aside sa emotion, aside sa results, okay? Dos. I've been practicing this technique. Matagal na. Matagal ko na itong pinapractice ng technique na to. This is loss aversion. Okay, loss aversion, sa psychology po, ang loss aversion, ganito ang ibig sabihin yan. People, okay? So, ano bang importante, di ba? Maraming tao na sensitive sa loss. Di ba? So, bibigyan ko po kayo ng sample. Halimbawa, sino dito gusto magkaroon ng 1,000 pesos? Tasang kami. Ayaw nyo? Ngayon, 1,000 pesos. Sino gusto? Ayaw, di ba? At maraming ayaw. O sige, 1,000 pesos. Hindi, ganito na lang. Gawin natin, 1,000 pesos. Ayan, maraming may gusto. Kaya lang, konti lang ang nag-grab ng opportunity. Sino ang nag-grab? Oops, teka lang.
You have the capacity to grab, di ba? Kaya lang, sino yung taong naunang nag-grab? Ito. Diba? So, ngayon, ang feeling mo, nawala ka, di ba? So, thank you, sir. Sample lang naman. Kailangan ko rin ito. Pero ito, actually hindi pa yun eh. Hindi yun yung exercise talaga. Ito yung exercise. Ano yung na-feel mo na may 1,000 ka na tapos nawala pa sa'yo? Malungkot, di ba? Sino ang pinakamalungkot na tao ngayon dito sa kwarto? Bakit? Kayo hindi nyo ginrab yung opportunity. Siya yung nakagrab, meron na nawala pa. Yun yung loss aversion technique. If I give you money, tapos nawala yun, kahit wala ka naman talagang ganun, mas malaki yung impact ng loss sa'yo kaysa sa nagkaroon ka. Yan yung loss aversion. Pero by the way, sir, ay nako. Hindi naman sa akin yan, kinuha ko lang yung kanina sa akin. Kuha niyo po yung loss aversion technique. Paano natin gagamitin sa business natin yon? Paano natin gagamitin sa business? Whenever you're talking to someone, di ba? Ang mindset ng tao, pag hindi niya na-appreciate yung opportunity, mawawalan siya ng pera. Kaya ang loss aversion technique, instead na ang maging route mo, mawawalan siya ng pera, ipakita mo sa kanya kung ano yung mawawala. More than the money. Kasi kaya ayaw ng tao i-invest yung, alam niyo po, pag ang tao kailangan i-gastos, gagastos yan. Sabi mo, may taning na buhay mo, kailangan mo pa transplant. Kahit walang pera, gagawa ng paraan yan eh. Tama? Yes. Bakit? Kasi kailangan. Kaya pag ang tao ayaw i-spend even 8.5 niya. Diba? Associate na lang, ayaw pa. Ibig sabihin, hindi niya nakikita kawalan yung opportunity. Ang nakikita niya, kawalan ng pera sa kanya, mababawasan siya ng pera. Okay? So ngayon, ibig sabihin, i-quantify nyo kung ano yung mawawala. Yung 8.5 ba na yan, mas importante yan kaysa sa time na mawawala. Yung 8.5 ba na yan, mas importante yan kaysa sa opportunity na mawawala. So whenever you're talking, pag nakikipag-communicate ka, i-focus mo sa kanila na hindi pera yung mawawala sa'yo. Opportunity, time. O pag may mga kausap kayong networker, ipakita nyo na ang ganda ng opportunity ngayon. Ang daming tao nag-uunahan, tapos one account lang tayo, so spillover kadalasan. Diba? Kaya nga ang ganda ng strategy na pinresent ni Sir Miko. Recap lang natin before we end. Recap natin yung strategy how to convert a no to a yes. Diba? Ano daw gagawin mo? Present mo yung business. Pag umayaw yung kausap mo, okay? Ang gagawin mo, maintain positive reaction. Okay lang sir, the fact na binigyan mo ako ng time, masaya ako. Diba? Hindi importante kung mag-join ka o hindi. Basta binigyan mo ako ng time, nakinig ka sa akin, happy na ako. Ano mapipil niyan? Uy, hindi na nga kailangan ito ah. Diba? Pangalawa, siya mismo mapapaisip kung bakit ganun. Diba? Tapos next, imagine mo hindi na, naging masaya ka pa. Second step, share something. Yan ang problema. Karamihan sa atin gusto pay in pero ayaw mag-share. Isang sachet ng barley, hindi mo ma-share. Diba? Sir, wala pa tayo. Pag nagkaroon. Diba? Pero practice niyo sharing ng product sampling. Importante may investment ka muna sa tao. By the way, sir, ito, barley, ito yung product natin. Try mo lang. Diba? So, imagine mo, kung hindi na, masaya ka pa, binigyan mo pa ng produkto. So ngayon, mapapaisip to. Next step, ito na yung cambio moment mo. Kailangan mo nang kumambio. By the way, sir, request lang pala, baka naman may kakilala ka na interested din sa business. Baka pwedeng kausapin natin sila. Kaya nga every time you talk to prospect, dapat meron kang load or meron kang data. Kasi kung tatawag, itong cellphone na natin gamitin mo pang tawag. So ngayon, huwag mong sasabihin, huwag mong hihintayin na pag sinabi niya, sige, bibigyan kita. Wag. Pag sinabi niyang bibigyan kita, ngayon na. Kasi pag hindi ka na niyang bibigyan ng prospect. Sir, baka pwede ngayon na kasi nagsiset ako ng meeting ko for the whole week eh. Nakita niyo, it's just about communication eh. Nagsiset kasi ako ng meeting for the whole week, kailangan maset ko na. Ito yung binigay sa amin na guideline. O ngayon, ang maganda rito, kakausap siya. Diba, kinausap niya yung kaibigan niya. Uy, meron pala dito maganda. Siyempre, kaharap mo, hindi kasi siraan yan. Uy, meron pala dito magandang business na naghahanap. Ito maganda. Diba? Hindi pa member, nang recruit na, nang prospect na para sa'yo.
Diba? Ngayon, second, sir, pag humindi, ganun lang ulit. Maintain positive reaction, share product, diba? Tapos hindi ka ulit ng kontak. Halimbawa si ma'am, pangatlo, pang-apat, pang-lima, lahat humihindi. Okay lang. Paano kung yung huli? Umuo. Halimbawa itong si Grace, umuo. Sige, join ako. Ito maganda niyan. Gamit ka na ng loss aversion technique. Diba? Balikan mo lahat ng pinagdaanan. Ma'am, ito palang binigay mong kontak sa akin, si Grace. Mag-join na. Actually, ito na yung pera niya. Ipapasok ko na ba itong direct na lang sa akin o gusto mong mauna ka na? May direct ka na kaagad. Kawalan na agad yun. Imagine mo anong problema. Bakit karamihan ng tao ayaw mag-join? Hindi nila sure kung makaka-recruit sila eh. Ito, hindi ka pa nag-join, may downline ka na. Diba? Balik. O ngayon, balikan mo to. Uy, si nag-join. Tapos si din. Dalawa na yun. Direct mo yun. Akin ko na lang ba o papasok ka muna? Loss aversion technique, nawalan ka ng downline pagka hindi ka ang nauna. Balik ka kay ma'am, balik ka. Imagine mo, yung loss aversion technique na maximize mo, isang nag-join sa baba, 5 na pagdaanan. Diba? Kaya mas masarap yung may nagre-reject sa atin. Mas masarap yung may nagre-reject sa atin. Diba? Sa RP Learning, natuto po ba tayo? Yes! So, yun po, hopefully magamit po natin yung mga techniques and strategies na lang. And last na lang po, this is our closing quotation okay, ito po yung closing quotation natin para sa leave off train natin. Okay? A captain doesn't just fly the plane. Kayo po yung captain ng mga aeroplano nyo. You don't just fly the plane. He inspires trust in every passenger on board. Nakita nyo po sa pagpapalipad ng aeroplano, hindi naman may maririnig ka lang sa PA agad di ba? Ang sasabihin, this is your captain speaking. Kaya importante ang communication kasi pag nagsalita na si Captain, kahit may turbulence pa yan, di ba? Kahit may turbulence yan, di ba? Yung mga pasahero, di ba? Nagkakaroon, nag-build ng confidence and trust. Your presentation isn't about impressing. Ascendra is not here to impress. Kasi kung mag-i-impress lang tayo, hindi na natin kailangan magtayo ng kumpanya. Di ba? We are not here to impress. It's about guiding others to believe in the journey with you. Maraming salamat po and I hope